please. Please don't turn away from me. I won't. Lord, you are willing. You can make me clean. Only if you want to, I submit to you. Kinsang tawagon, panahon sa kawadon. Sa dili mo tago, hatagan kapahion. Sa kahuyang kinsa, ang mopalig-on. Siya ang sukaran, batong dili mapukan. Kinsa ang tawagon, panahon sa kawadon. Siya dili mo tago, hatagan kapahiningon. Sa kahuyang kinsa, ang mopalig-on. Siya ang sukaran, batong dili mapukan. Walay hunong siya sa pag-alalay sa mga tao ug sa mga butang, kay siya ang tuboran, Diyos sa kagahuman. Naghantos sa Kalbaryo, nagpalansang sa krus, o Jesus. Kami nagasalig kanimo. It is finished. Kinsa ang muhupay, panahon sa pagsulay. Siya way pagkatalaw, panalipdan pa ikaw. Sa kalibog kinsa, kamog patinaw. Siya ang maong pulong, ug ang kamatuoran. Walay hunong siya sa pag-alalay sa mga tao ug sa mga butang, kay siya ang tuboran, Diyos sa kagahuman. Nag-antos sa Kalbaryo, nagpalansang sa krus, o Jesus. Kami nagasalig kanimo. Walay hunong siya sa pag-alalay sa mga tao ug sa mga butang, kay siya ang tuburan, Diyos sa kagahuman. Nag-antos sa Kalbaryo, nagpalansang sa krus, o Jesus. Kami nagasalig kanimo. Sa sinugdan, siya na. Sa katapusan mo balik siya sa paghari. Card bag sauce, simple hand.
Okay, magandang gabi po sa inyong lahat mga kapatid at mga kaibigan. At patuloy pong sumaatin ang kapayapaan. Pinupuri natin ang ating Panginoong Diyos sa ganitong uri ng magiging pag-uusap. Ano ho? At ang kaluwalhatian at ang kapurihan ay patuloy nating itinataas sa kanya pong paanan. Ano ho? Pinasalamatan ko po ang buong staff o yung buong kawanian ng Debaters Convention Group, pati yung mga nasa loob ng ating platform, kay kapatid na Russia, siyang may control ng atin pong audio, kay kapatid na Ernie, kay kapatid na Dominguez, kay Ruel, at kay Dodong, John Carl. Yan, magandang gabi po sa inyo. At siyempre lahat ng ating nasa comment section at mapupunta pa sa comment section. So, actually mga kapatid, to be honest, na sa akin pong mga kadebate ni si kapatid na Alvin, siya po yung akin talagang nakita na napakahusay na apologist ng Roman Catholic Church. At medyo na-miss ko yung aming pag-uusap. Yan, at bukod dyan sa pagiging mahusay niya, gwapo pa. Kaya mga kapatid, it's an honor na sa inyo pong lingkod na muli ko makaharap dito sa Debaters Convention sa isang pangmagkaibigang debate. Ito po yung ika-4 na naming pagkakataon ng paghaharap. At medyo nagkakilala na kami sa isa't isa. At ang akin pong makakatunggali, ang ating isa sa mga pinagpipitagan, ating Philippine Chief Bishop Delegated, Roman Catholic Apologist, ang number 1 apologist and most famous Roman Catholic debater in the Philippines. Yan, Brother Alvin Gitamundok. Yan, So magandang gabi kapatid na Alvin. Okay, so sa pagkakataong ito ay maglalahad na po ako ng aking pong pinanindiganan dito po sa paksang resolbahin. Biblical ba ang pag-aantanda ng krus ng Roman Catholic Church? Bilang Seventh-day Adventist, ako po ay hindi naniniwala na yung pag-aantanda na ginagawa po ng Roman Catholic Church tungkol sa yung pag-aantanda ng krus ay hindi po biblical. Pero wag din naman po nating isipin na ang Seventh-day Adventist ay galit sa krus. Hindi po. Ang katunayan po niyan, sa amin pong ilang mga churches ay meron din pong mga nakalagay dyan. Kung inyong makikita, yung mga simbolo ng krus, kung minsan nasa pintuan, kung minsan nasa mga bintana, sa aming mga libro meron din. So kaya wala kaming tutol doon po sa krus mismo. Ano ba ang aking tinututulan dito? So ang tinututulan ko po mga kapatid, yun pong pag-aantanda ng krus. Para mas lubos nating maunawaan, magbibigay ako ng scope of limitation na kung saan dito lamang iinog yung akin pong pangangatwiran. Ang tinututulan ko po para sa kaliwanagan ng lahat ay ang pag-aantanda ng krus na karaniwan pong ginagawa ng Roman Catholic Church sa pamamagitan po ng pagdampi ng kanilang mga daliri sa sa noo, pagkatapos ay dinadampi sa dibdib, sa kaliwang balikat o kanang balikat, something like that. Na kung minsan nagiging kaugaling pa ng iba na tinatapos ito sa pamamagitan ng paghalik ng kanilang mga daliring pinang-antanda. Sa iba naman nakikita natin na sa parte ng baba. So ito yung scope of limitation na akin pong tinututulan. Hindi po mismo yung krus mga kapatid. So ang ibig sabihin, ang usapin ngayon ay hindi lamang sa isang bahagi ng katawan inilalapat yung pagkukrus. Kundi yung pong ginagawa nila na mula sa noo, tapos sa dibdib, di ko lang kabisado kung kaliwa o kanan o pakaliwa o kaliwa pakanan, Basta't yung strang ganyan, yun po yung aking tinututulan na hindi ito biblical. Yan.
So I hope na nagkaisa na tayo dito sa scope of limitation. Ano ho? Yan. Na makikita natin na ito pong anyong ito ay humuhugis para bang nasa anyo ng small letter T. Ano ho? Yung kanilang pag-aantanda na yon. Kaya hindi po pag-uusapan sa debating ito yung mga pakrus na anyo kagaya ng swastika, ano ho, o yung simbolo ng krus na nasa anyo ng multiplication o nasa letra ng letter X. Ano ho? O letter X. Ano ho? Yan. Kundi doon sa ginagawa mismo na nakikita natin ng pag-aantanda ng Roman Catholic Church. Hindi rin pinag-usapan dito na nasaan nyo ng letter T. Kasi hindi naman krus ang letter T. Yung big letter T, I mean, ang ibig ko sabihin. Okay? So, hindi rin po pag-uusapan dito yung patungkol sa krusipiho. Yung mga nakita natin suot-suot nila, hindi muna natin pag-usapan dito. Pati yung mga disenyo ng krus na nasa mga dingding, nasa mga pintuan, nasa mga salamin, yan, o nasa mga altar ng simbahan, hindi ito ang scope of limitation na akin pong ibinabangon. Kundi doon lamang po ako sa pag-aantanda na ibinigay kong scope of limitation. Ibig sabihin, maging yung pagmamarkan ng krus sa noo, hindi ito pag-uusapan sa pagkakataon pong ito. Kaya kung ako po ay tatanungin, patungkol po sa bagay na ito, ang isasagot ko lamang po ay pass. Gusto ko lang kasi na matuon lamang doon sa sinasabi kong pag-aantanda ng krus. Okay? Kasi naniniwala ako maraming sign of the cross. Pero dito lamang ako sa pag-aantanda. Ano po? Yan. Then, ano katunayan na hindi kami tutol sa prinsipyo ng krus? Dito po sa Galacia, Kapitulo 6, talatang 14, babasahin ko po sa Filipino Standard Version. Subalit wag namang mangyari sa akin ang magmalaki. Ang tanging ipinagmamalaki ko ay ang krus ng ating Panginoon Kristo. Sa pamamagitan ng kanya krus, ang sanlibutan ay patay sa akin at ako'y patay sa sanlibutan. Ang kinukuha namin dito, yung principle, yung mensahe, hindi yung pagmamarka o yung pag-aantanda sa katawan ng tao. Ano po? Yan. Kasi walang turo ang Biblia patungkol sa kanyang mga alagad o sa kanila pong iglesia na sila po ay gumamit ng pag-aantanda kagaya ng ginagawa ng Roman Catholic Church ngayon. Kaya isang katunayan na hindi kami galit sa krus. Na tanging mensahe ng krus, ang amin pong dala-dala ay ito nga pong Galacia 6:14. Ayan. So, makikita po ninyo, ang pinakasentrong dahilan po kung bakit kaming mga Seventh-day Adventist Church ay puspos ng pangangaral ng Ebanghelyo ukol sa ikapagpapalapit ng tao sa Diyos sapagkat mahalaga sa atin yung mensahe ng krus na ito'y magpapakita sa atin na may kabuluhan ang naging kamatayan ng ating Panginoong Kristo na siyang magdadala sa tao ng kaligtasan. Yan. At naniniwala din kami na bilang mga Adventist na dapat dapat pahalaga natin yung mensahe nito ng ating Panginoong sapagkat ito ay isa sa kapangyarihan ng ating pong Panginoong Diyos para malantad yung pong kaligtasan sa lahat. Sa Kolosa, 1 Korinto 1:18, sapagkat ang mensahe ng krus ay kahangalan sa mga napapahamak, ngunit para sa ating naliligtas, ito ay kapangyarihan ng Diyos. Kaya yung prinsipyo ni Apostol Pablo, yun din po ang prinsipyo ng Seventh-day Adventist bilang tunay na iglesia ng ating pong Panginoong Kristo. Ngayon, isa pang katunayan yan, doon sa Pilipos 3:18 bilang katunayan na mahal natin ang mensahe ng krus, yung kapangyarihan ng Diyos. Ganito sabi sa atin, sapagkat tulad ng madalas kong sinasabi sa inyo noon, at ngayon, luha ang inuulit ko, marami ang namumuhay bilang mga kaaway ng krus ni Kristo. Kaya kami po ay hindi tutol doon
mismo sa mensahe ng krus. Ano po? Kundi doon lamang sa sinasabi kong pag-aantanda. Ano? Kaya sa isa pang talata ng 2:20 is okay, sige po. Ayun, natapos po ang 10 minutes first presentation ng ating first speaker. At mga kaibigan, bago po tayo dumako sa 7 minutes na examination ng ating second speaker from Roman Catholic Church, ay tayo muna po ay babati sa ating mga manonood o dyan sa ating comment section, Brother Rasya. Pasuyo po. Okay, napaka maganda yung ating simula. Meron tayong 53 live viewers at 24 comments. So, sa mga viewers, kung aabot tayo ng 70 viewers, alam na natin, meron tayong paraffle sa DevCon ng t-shirt. So, babasa lang tayo ng konting comments. Sabi ni Adonis Barbershop, go, 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 Catholic Defenders. Sabi ni Gerson Malones, go, 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 SDA. Sabi ni John Midilina, God bless bro, Fernando Camacho. Shout out kay Zember Todias, Nonits Rosal, Kim Lucino, magandang gabi sa lahat. Go, go bro Alvin, go, go CFD. Binabati ko din si John Paulo Cruz, si bro Ali Javier ng ating kaibigan na Muslim, si Borje Craste, si Gerson Malunes, happy Sabat, sabi niya. Si Erna Cipriano Estrada, happy Sabat po bro, God bless po. At sabi ni Rain Montes Mandabon, kung may kabuluhan ang kamatayon ni Kristo sa krus ay bakit mali kung ang sa pag-antanda nito ay ginawa upang ipaalala ang nasabing kamatayan ng manunubos. Shout out kay Maricel Moncanda ng JW, yung friend natin. So yun lang muna bro. Balik tayo sa ating talakayan. 7 minutes. Brother Alvin, nakahanda ka na po sa iyong pagtatanong. Yes, Mr. Moderator. Ayun, Brother Rasya, 7 minutes, please. Time start now. Thank you very much, Mr. Moderator, Brother Ernie. Sa ating mga friends ngayon sa loob, sila Brother Ruel, Brother Dominguez, Brother Rasha, saka sa katunggali ko ngayon na very gentleman and very soft-spoken din, no? One of the best debaters also of the Seventh-day Adventist Church, si kapatid na Brad Fernando Camacho Jr. Kaya dito kami sa aming debate ngayon, mga fourth time na siguro ito, no, Brad Fernando? Well, fourth time na tayo nagdebate. So ang unang tanong ko, Brad Fernando, my friend who is an Adventist, kasi hindi kayo nag-aantanda ng krus, meron ba ditong sinabi dito sa Biblia, kasi you are on the negative side, yung krus, hindi yun iantanda. May utos ba na huwag kayong mag-antanda ng tanda ng krus? Meron, letra po letra, talata, chapter and verse, o wala? Please answer me honestly, Brad Fernando, kung wala, sabihin mo, wala, Brad Alvin, letra po letra na inutos, huwag mag-antanda ng tanda ng krus. Wala Kung po, meron, letra po brother. letra. Sige, Brad Fernando. Wala po, kapatid na Alvin. Ano ho, bagamat yung pong tanong ay tinatawag naming policy from silence, kasi kung papaano walang mababasa na ipinagbawal, wala rin tayong mababasa na ito ay iniutos. Pero makikita po natin sa daloy po ng pag-aaral ng Biblia ay walang nag-antanda sa unang iglesia. Oh, wala akong nakita na ito ay iniutos din po, kapatid na Alvin. Okay, maraming salamat sa very honest answer, sagot ni Brad Fernando na letra po letra wala talaga. Pero yun ang reason niya. So next question ko sa kanya, di ba Brad Fernando, pag malaki ang pagbabawal ng Diyos, kasi halimbawa pag hindi tama na gawain o it's an evil action, di ba dapat may pagbabawal letra po letra? Halimbawa sa inyo, naniwala kayo, bawal kumain ng dugo, bawal kumain ng baboy, Leviticus 11, Leviticus 17, etc. Di ba dapat, Brad Fernando, na sa kalaki at sa karami ng Katoliko at hindi Katoliko na nag-antanda ng krus, dapat yan sinabi ng Diyos na si Kristo at ng mga apostol, letra po letra sa Biblia, na bawal mag-antanda ng tanda ng krus. Di ba dapat ba, Brad Fernando? Yes or no?
Yes, kapatid. Tama po kayo. Kaya lang ito pong pag-aantanda ay hindi po naging issue sa panahon ng unang iglesia. Sapagkat naniniwala kami, wala po kasing gumagawa nito na doon sa unang iglesia. Kaya hindi po ito naging issue. At kung hindi ito issue, walang dahilan para ito ay ipagbawal. Walang dahilan para mag-announce ng pagbabawal kasi nga walang gumagawa. Ayun po ang sagot natin, kapatid na Alvin. Di ba, Brad Fernando, na yun din ang sabi mo, fallacy from silence. Di ba ikaw ang silence dyan na you accuse the Christians and Christ and the apostles, the first century Christian church, ang iglesia, na walang nag-aantanda ng krus. Sabi mo yan, pero you have not proven from the scriptures. So, hindi ba, Brad Fernando, my friend, that's SDA, na you are falling on the fallacy of silence? Kasi tinanong kita, wala namang letra po letra pagbabawal. Sabi mo, hindi mo lang nabasa. So, silence pala. Fallacy of silence pala yung argumento mo. Yes or no? Hindi po. Kasi iba po yung sinagot ko kanina, iba rin po yung sinasagot ko ngayon. Ang sinasagot ko kasi ngayon, bakit hindi ipinagbawal? Ang dahilan nga kasi, hindi issue sa panahon ng unang iglesia, yung pong pag-aaksyon na ginagawa, kasi walang gumagawa nito noon. Bagamat wala tayong mababasa, naniniwala kami na ginagawa ito. Yung para si... sorry. Di ba, Brad Fernando, na sabi mo kanina, walang letra po letra na pagbabawal, di ba ibig sabihin nun, the Bible is silent? Bakit ka nag-insist, parang dinogmatize mo na, hindi talaga at bawal talaga mag-antanda ng krus ang unang iglesia o mga Kristiyano? Silent naman palang Biblia eh. Di ba, walang sinabing Biblia dyan, letra po letra. So, why did you judge, naghukom kayo na SDA, na mali ang Katoliko, tama yung kayo, no? Wala kayo, hindi kayo nagantanda, ang Katoliko mali, kayo nagantanda. Silent naman pala. Anong batayan mo talata, Brad Fernando? Yes or no? Yung po mga binasa kong talata kanina, yun po ang aking batayan, na yung simbolo ng krus, yun ang kanilang kinukuha, hindi yung pag-aantanda. Kaya ako sinabi na fallacy from silence kanina, kasi yun pong tanong may kinalaman sa word for word. Walang mababasa na word for word, no, back to back. Pero yun po, pag binasa natin yung kabuuang mensahe, wala pong pagtuturo. Next question. Naubos na tayo mo. Sunod na tanong ko, nabasa mo ba sa New Testament, Brad Fernando, na kahit si Kristo, meron siyang tanda? Meron o wala? O alam mo ang verse, chapter and verse, yes or no? Honestly, sagutin mo ko, hindi mo alam ang talata, hindi- sabihin mo, Brad Alvin. Sige, Brad Fernando, pakisagot. Hindi ko po alam kung ano yung tinutukoy ninyong tanda sa ating pong Panginoong Kristo. Pero I'm sure na kung may mabasa man kayo, hindi yung ginagawang pag-aantanda ng RCC ngayon na inilalapat sa noo, binababa sa dibdib, tapos ay yung paganyang mustra. Yan po yung aking tinututukan na wala po yan sa Biblia at hindi pinractice. Yan po sagot natin, kapatid na Alvin. Next question. Okay, sunod na tanong, Brad Fernando, sabi mo, hindi mo alam anong talata sa Biblia. Tapos the next phrase na sinabi mo, sigurado ka na hindi yun pag-antanda ng krus sa tulad ng ginagawa ng Katoliko. Ang tanong ko sa iyo, paano mo nalalaman na sure ka na sure, 100% na hindi yun pag-antanda ng krus ng mga Katoliko sa katawan kung hindi mo alam ang talata ng Biblia? Brad Fernando. Apo, Diba, ang kasi sagot sabi ko mo, po hindi mo kanina, alam ang talata eh. Alam mo ang talata o hindi? tama po. Sige. Tama po. Hindi nga, katulad ng sagot ko kanina, hindi ko kasi alam kung ano yung tanda na inyong pong sinasabi. Kaya hindi ko po alam kung anong talata na ibig nyo sabihin. Pero I'm sure, kung may mabasa man kayo, hindi po yan yung pag-aantanda na yan, yung parang ganyang minumustra. Hindi po yan yung tinutukoy sa Biblia sapagkat Next question. walang Next practice. Next Next question. question na, Brad Fernando. Sunod na tanong, sa Galatia 6:14, sinipi mo kanina, my friend Brad Fernando na SDA, Galatia 6:14. Sa Galatia 6:17, di ba connected yan, Brad Fernando? Yes or no? Na inilimbag sa katawan ni Pablo, ni San Pablo Apostol, ang tanda ni Jesus. Meron pala dyan talata, letra po letra. Ano yan ang tanda ni Jesus na ilimbag ni San Pablo sa kanyang katawan, Brad Fernando, sa Galatia 6:17? Ayon. Natapos po ang 7 minutes na pagtatanong ng ating second speaker sa ating pong first speaker. Ngayon po dadako tayo sa first presentation or unang tindig ng ating second speaker.
patungkol po sa paksang pinag-uusapan ng dalawang panig na resolve. Biblical ba ang pag-aantanda ng Catholic Church? Ayon, Brother Rasya, paki-prepare lang yung time. Brother Alvin, are you ready? Brother Alvin? Yes, Mr. Moderator, I'm ready. Ayon, Brother Rasya, time starts now. Yes, I'm ready, Mr. Moderator. Ayon, 10 minutes, Brother Rasya. Time start now. Proceed, Maraming bro. salamat, Proceed. Mr. Moderator, Brad Ernie. At sa ating kapatid naman na very soft-spoken, ang kapatid ko na si Brad Fernando Camacho Jr. ng Seventh Adventist Church. At sasabihin ko dito ng lantaran, mas gwapo talaga sa akin si Brad Fernando kasi mas bata pa. Siguro ng kabataan ko pa noong dati sa kaedad ko si Brad Fernando, parang tabla kami sa kagwapuhan, pero ako talo na ko ngayon, matanda na. Ngayon, at maraming nagka-crush dito kay Brad Fernando. Yung mga kababaihan na debater dito, number 1 to . Ngayon, ang dito tayo sa, kasi affirmative stand ko for a fact na the Roman Catholic Church nag-aantanda talaga ng krus. So let's just make this as formal as possible, bayanayad lang, kalma lang, kasi sinabi ko Brad Fernando, in-announce ko last pag-start ng January na I'll be New Year's resolution ko, hindi na ko papasigaw, palaaway. Relax na tayo ngayon, kaya ikaw, hindi na kita bulyaw tulad ng dati. Ngayon, dito sa tanong ko, napakaliwanag naman kasi talata din namin to, Brad Fernando, we have the same claim in the scriptures. Kaya nagtanong ako sa iyo, hindi mo ba alam na may tanda si Jesus? Ayon sa Biblia? Nakapagtataka, Brad Fernando, inamin mo naman na hindi ko alam ang specific verse, Brad Alvin, pero I'm sure hindi yan cross. Yun ang sinabi mo. You are sure that hindi yan cross 100%. Kaya nga natatawa ako kasi hindi mo pa alam, that is contradictory na you do not know the verse literally, letra po letra kung saan talata, chapter and verse. Tapos sure ka talaga na hindi yan cross. Nga nabitag kita. Kasi for a fact, mas alam ko pa pala. So yung answer mo is based on a fallacy of ignorance. You don't know scriptures. Kaya baga, negate ka lang kasi hindi mo alam ang talata. Sabi mo, sure ka 100%, pero actually you are not sure kaya hindi mo alam ang talata . Yan talaga ang honest na stand mo. Ngayon, dito, binigyan kita ng talata. Dito pala, nabigla ka yung last question ko na time out lang. Pero gusto ko sana sa moderator hingi na sagutin mo. Dito sa Galatia 6:14, ito paborito mo . Itong talata sinipi mo, unang sinipi mo. And the Catholics also say yes and amen to this, sabi ni St. Paul. Ang problema lang sa SDA at sa ibang mga relihiyon na hindi Katoliko, na walang pag-antanda sa krus, hindi binuong Biblia, baga part chap-chap lang, ito lang tanggapin natin, ito naman sa baba, parang walang application sa buhay namin. Sa amin kompleto . Okay, na-explain ko ha. Ito lang talata na to, dalawang talata, Galatia 6, talatang, umpisa natin sa 12, 14, at 17. Sabi ni San Pablo Apostol, yung lahat na may ibig magkaroon ng isang mabuting anyo sa laman, ay siyang pumipilit sa inyo na magtuli upang wag lamang silang pag-usigin dahil sa krus ni Kristo. Malaki talagang kahulugan sa krus ni Kristo kasi minimension ni San Pablo dito, they were persecuted, the Christians were persecuted because of the cross of Christ. Meaning it is really a Christian sign or the sign of Christians. 14, datapot malayo nawa sa akin ang pagmamapuri, magpapupuri, maliban sa krus ng ating Panginoon Kristo. So how, ang verb nito, paano mo ipagmapuri yung krus ng ating Panginoon Kristo? Sa Katoliko, may konkreto na ebidensya pagmamapuri. Ano yan? Sa pangalan ng Ama, ang tanda sa ulo. Ama, Diyos Ama yun . Hindi naman tutulang SDA na Trinitarian God. Father, according to Matthew 28:19, Son, and Holy Spirit. Kahit na sabihin natin, hindi din sa ulo, hindi ganyan ang pattern, basta kay mayroong Ama, Anak, Espiritu Santo, yun ang pagpamamuri sa Trinidad na sinampalataya nating dalawa sa Sabadista at sa Katoliko. So may concrete kami, sa Sabadista wala. At sa yung hindi naganta ng krus, wala din concrete na pagmamapuri sa krus. Sa Panginoon Kristo kami meron. Yun ang diferensya. Sana Brad Fernando, ma-reflect mo yung pagkatapos ng debate, pag-review mo sa debate natin. Na sa pamamagitan na yung sa libutan ay napako sa krus sa ganang akin. At ako'y sa sanglibutan. So imagine spiritually, para ka nakapako sa krus sa Panginoon Kristo. Kaya ganun kami, inantanda namin sa ulo. To make the sign of the cross over our body, para nakapako kami. That is also another concretization
of the words of God in the scriptures. Kasi hindi puro to daldal dito ni San Pablo at mga apostol, mga letra po letra, walang concrete sign and evidence. Kay sign nga ito talaga eh. Paano nga sign? Sabi lang, kami Brad Alvin, mga SDA, nagmamapuri kami sa krus ni Kristo. Paano nga Brad Fernando pag mamapuri? Ayun lang, magmapuri kami. Parang isa Katoliko iba, magmamapuri kami sa krus ng aming Panginoon si Kristo, Brad Fernando. Katulad dito, makikita mo talaga, magkukurus kami. Yun ang kahulugan ng Galatia 6:12, kama 14, kama 17. Lalo na sa 17. At ang lahat ng mga sipaglakad ay sa alintuntunin ito. Yung pagmamupuri pa lang sa krus, alintuntunin na yon. So gawain niya yun ng iglesia. Sabi ni Brad Fernando, wala daw ganun ginawa. Wala, hindi mo alam ang talata. Malapit ka na lang dito. 14 ka lang kasi. Pero pag nag-reflect ka, verse by verse hanggang 17, alaglag yung position mo na negative side ka. O walang pag-antanda sa iglesia kasi alintuntunin na to. Ito ang krus, pagmamapuri sa krus, ito ang tinutukoy ni San Pablo na alintuntunin sa iglesia. Nandiyan yan sa iglesia Katolika, ibig sabihin patunay na hindi SDA ang iglesia na tunay sa Biblia, kundi iglesia Katolika. Laglag si Brad Fernando at ang lahat na magsipaglakad ayon sa alintuntunin ito, singular, yung pagmamapuri sa krus, kapayapaan at kawa-nawa ang sumakanila at sa Israel ang Diyos. Buhat ngayon, sino man ay huwag bumabagag sa akin. Verse 17. Sapagkat, sabi ni San Pablo Apostol, sapagkat, huwag daw siyang babagabin, katulad na ng Katoliko, binabagabag kami ngayon ni Brad Fernando Camacho at ibang mga hindi Katoliko na, hoy, correct kayong mga Katoliko, mali ang pag-antanda sa krus. Hindi yan pagmamapuri sa krus si Kristo. Binabagabag nyo kami. Hindi naman negative yan, hindi naman evil thing yan, hindi naman evil action yan, masamang gawain. Pero binabagabag ninyo kami, mga hindi Katoliko. Sapagkat gana kung nakalimbag ha, hindi to tato. Ibig sabihin, alituntunin, nakalimbag to, pwede itong ilimbag, pwede na puti ulit hindi. Nakalimbag sa aking katawan, ang tanda ni Jesus. Yung tanda ni Jesus ng krus ni Panginoong Hesus Kristo. Wala na ba ibang tanda dito at sign na pinag-usapan si Pablo sa Galatia 6? 12, kama 14, kama 17, kama 16. Yung pag-antanda ng krus to, kasi nakalimbag nga ibig the word nakalimbag, the mark of Jesus, meaning i-mark yan, nakalimbag. Ano ba nakalimbag? That is a verb. Thank you very much, Brother Rasha. That is a verb. Verbo yan na action word. Ikaw ay walang action walang concretization, walang action, zero. Baga puro lang letra po letra dito sa inyo, sa isip lang tinanggap, pero hindi ginawa. Dapat may sampalatayan tayo, faith and works. James 2:14-26, patay ang panampalataya kung walang gawa. Kayo, magmapuri sa krus ni Kristo, letra po letra, magmamapuri sa krus, krus ni Kristo. Nakadala ko nakalimbag ditong tanda ni Jesus. Tapos puro lang pala, faith, sa Bible, walang works. Kami may good works, hindi man masama pagantanda na krus, kasi nga, yun ang tanda ni Jesus, krus nga. Sinipin mo pa unang Korinto 1:18, Pilipos 3:19, lalabas pagkaaway ka sa pagantanda na krus, paglimbag ng krus sa katawan ni San Pablo, na mga Kristiyano, ayon sa alintuntunin dito sa letra po letra sa Biblia, letra po letra uli ang Katoliko, letra po letra, kaaway ka pa na Brad Fernando at ibang mga kalaban lang ang pagantanda na krus sa Katoliko. Kalaban kayo ng krus si Kristo, ng mensahe, kasi yung mensahe, may gawain yun, may action, faith plus works equals salvation. Kaya yung unang Korinto 1:18, nawawalay kayo, yun kasi yung mensahe ng krus, hindi nyo nakuha lahat. Sa Biblia may pag-antanda na krus positive, ikaw sabi mo walang letra po letra pinagbawal. Grabe naman, pagbawal, malaki yung gawain ng Iglesia Katolika kung na-apostatize, tapos walang pagbabawal dyan mga apostoles. Mali. Kaya dito sa akin, hindi to negative na silent. Ikaw ang fallacy on silent, fallacy on ignorance. Sa amin dito, positive side, no fallacy because letra po letra to. Ilimbag, that is a verb. So faith with the action of the Catholic Church sa pag-antanda na krus, yan ang sa Biblia na panunod na namin to tradition and to scriptures. So, kumpleto kami, Brad Fernando, kaya kami nga patunay, kaming Katoliko, ang tunay na iglesia, ayon dito sa Biblia. Kasi kayo, wala kayong pag-antanda, paglimbag ng krus sa katawan, tulad ni San Pablo. Kaaway kayo sa krus ni Kristo, Pilipos 3:18-19. Gustuhin mo man o ayaw, yan talaga, tutugma yan sa inyo at sa mga anti-Katoliko na kontra sa pag-antanda ng krus. Kasi mantakin mo sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Kalaban mo pala yung Trinity. That is an address to the Holy Trinity. Di kalaban ka sa krus ni Kristo, Pilipos 3:18-19.
at hindi mo tinanggap ang kapangyarihan unang Korinto 1:18 na tunay na makapagligtas yung krus ni Kristo. Unang Korinto 1:18. Kaya Brad Fernando, I'm sorry. No? Medyo banayad na si Brad Alvin ngayon, hindi na magbulyaw at malakas tinig, parang nagsisermon, sabi ni Sister Nelita Tinoro, Brad Alvin, lahat kami na biktima mo sa pagsisermon mo, hindi kami nakabawi sa'yo. Kasi lang Sister Nelita, kaya next year, huwag ko na yung gawin. Ngayon, Brad Fernando, kahit gentle natin, Brad Fernando, is soft-spoken yung sa salita ko. Gayon talaga, Brad Fernando, katotohanan. Sana bumalik ka sa katoliko ka dati. May chance pa kasi buhay ka pa. Mahaba pang buhay mo. Siguro nga, mauna pa ako matigok sa'yo kaya 51 years old na ako. Marami na rin ako sakit. So, Brad Fernando, sana. Yes, maraming Ayun. salamat. Sir. Time, natapos po ang 10 minuto. Papayag nating second speaker from RCC, Brad Alvin Gitamondok. Ngayon po, bago tayo dadako sa ating 7 minutes cross-examination, muli po tayo ay dadako sa ating comment section at magbabasa tayo ng ilang comment at babati tayo sa ating mga masugid na mga taga-subaybay dito sa ating Debaters Convention. Okay. Ayan. Magbabasa, titingnan na natin yung pulso ng ating mga live viewer. Sa ngayon, meron tayong 51 viewers. Paalala, kung aabot tayo ng 70 live viewers, magpaparaffle tayo ng DevCon t-shirt. So, yan. Babasa na ako ng mga comment, no? Sabi ni John Paulo Cruz, matik na naman to pag si General Brad Alvin Gitamondok. Uulan na naman ng mga talata sa Biblia. Mga letra por letra. Ha ha ha, go Alvin, General Alvin. Sabi ni Bro Ali Javier, tagilid na RCC, linaw na agad ang topic by Fernando. Sabi naman ni Rain Montes Mandabon, kung may kabuluhan ang kamatayon ni Kristo. Ito yung kanina. Maricel Mukanda, shout out, sabi niya sa moderator. Sabi ni Nunez Rosal, good eve, go 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 Catholic. So, sabi ni Cyrus Kahayon, ano ba nasa krus? Sabi ni Ruben Casanova Jr., bakit may roon utos? Di naman nila ginagawa yun. Kung hindi ginawa, may babala pa na sa Galatia 1:7. Kung hindi nila ginawa, tapos ipangaral. Sabi ni Gerson Malones, tama, go bro Fernando. Sabi ni Gerson Malones, ganda ng puntos ni bro Fernando. Sabi ni Vane Rowe Dagtay, bawal dagdagan o bawasan ang salita ng Diyos. Shout out kay Gerson Malunes, kay Nunets Rosal, go bro Alvin CFD. Tapos si Fernando Sustento, yung admin natin, shout out daw kay Pastor Ferdy ng End Time Believer, at condolence to Soriano family at sa buong MCGI family. Yun lang, bro. Yun, thank you very much, Brother Rasya. At nga pala, mga kapatid, kung ang viewers ay aabot ng 100 sa ngayon, yung t-shirt na ipaparapol dadagdagan ni moderator ng mags. Kung aabot tayo ng 100. Ayun, magandang balita rin po yan. Ayun. Ngayon po, hindi natin papatagalin. Atin na pong ibibigay ang buong pagkakataon sa ating kapatid na si Brother Fernando Camacho ng SDA bilang first speaker dito sa Talakayan. Brother Rasya, paki-prepare po ang 7 minutes at atin na po siyang bibigyan ng pagkakataon. Brother Fernando, are you ready? Ayun, time start now. Di marinig. Sorry. Sige, Paki-reset ang time, paki-reset. Ayan, time start now. Okay, thank you. At salamat kapatid na Alvin sa iyong magandang presentation. So, ang tanong ko po kapatid na Alvin, kasi hindi ko alam yung talata na ang ating Panginoon Kristo ay nag-antanda at nabanggit niyo po sa inyong presentation. Pwede ko po bang malaman saan pong talata ng Biblia?
Yes, but Fernando, my friend, kung nakikinig ka sa aking presentation kanina, malapit lang doon sa talata mo, ito yung concretization, yung faith plus good works. Yung good work dito, yung salitang pag-antanda. Galatia 6:14 binasa mo, pagmamapuri sa krus ng ating Panginoon Kristo, ano yon ha? May relation with Christ and His cross. Nakalimbag sa ating katawan, ang tanda ni Jesus. Yun yung krus. Okay. Oo. Ang tanong ko, kapatid na Alvin, kasi tinanong niyo po ako kung alam kong may talata na ang ating Panginoong Kristo ay nag-sign of the cross. Yun ang aking pagkaunawa sa tanong po ninyo, kaya ko sinagot na hindi ko alam. So hinahanap ko po ngayon yung talata na yun na hindi ko po alam. Saan po sa Biblia, kapatid na Alvin? Ng ating Panginoong Kristo mismo. Sagot ko, letra po letra nga, tanda ni Jesus. Okay, Jesus yun galing kay Pablo. Nakalimbag sa katawan ko ang tanda ni Jesus. So galing yun kay Jesus, hindi ko sinabi. Si Jesus mismo kanina na letra po letra si Jesus nag-antanda. Sabi ko, tanda ni Jesus, alam mo ba ang talata? Hindi mo pala alam. Binigyan kita ngayon, Brad Fernando. Krus ni Jesus Cristo, Galatia 6:14, nakalimbag sa katawan ang tanda ni Jesus. 17 talata, letra po letra. Okay, sunod ko pong tanong ay, yun po bang pagbibigay ng kahulugan ng kamatayan ng ating pong Panginoong Kristo, nakasalalay lang po ba yun sa pamamagitan ng pag-aantanda na tulad ng ginagawa ng Roman Catholic Church? Sagot ko, hindi lang. Yung salitang lang, yun lang talaga ay hindi sinabi ng Iglesia Katolika, Brad Fernando. Pero isang paraan yun. Kasi alintuntunin yun, talatang 16. Alintuntunin ito. Anong alintuntunin? This is already a general rule among Catholic Christians. Nakalimbag sa aking katawan ang mga tanda ni Jesus. Kaya nga may Ama, Anak, Espiritu Santo. Next question. So, next question po ay ginamit po ninyo yung 6:17 ng Galatia na siyang itinanong din po ninyo sa akin kanina. Ang tanong ko po sa inyo, ito po bang tanda na binabanggit dito, yung pong sign of the cross o yung pilat? Wala pong pilat kasi walang sinasabi. Maling pilat yan sa original Greek, hindi yan pilat. Kasi nakalimbag nga eh. Ibig sabihin, alintuntunin sa 16, tapos nakalimbag. Tapos pagmamapuri sa cross sa 14. Kaya ibig sabihin yun, that is a some concrete sign about the cross. Hindi yun pilat, kasi ang pilat hindi yan cross si Kristo. Ibig sabihin yung pilat, cross yun. Paano yung pagmamapuri kung may pilat Next ka? question. Okay. Okay, next question po. Ano po sa Greek yung krus, kapatid na Alvin? Stauron, kompleto dito. The Holy Bible and American Translation by William Beck. Dito nakabasa din ang Sunday letra po letra sa Hebrews 4:6 sa debate namin noon. Stauron is the word for cross in Papyrus 75. Yung stauron nandun yun sa Galatia 6:14, yung sinipi mong talata, Galatia 6:12. Yun yung tanda talintuntunin sa 17. Paglimbag yun at pag-alintuntunin yun. Paano alintuntunin kung peklat yun? Next question. So doon po sa Galatia 6:17, aminado po kayo na yun ay walang nakalagay na staurus. Tama po ba ako, kapatid na Alvin? Basahin na lang natin dito sa I have a Greek para hindi tayo maglokohan, no? Kay baka sabihin mo nag-blapping lang ito si Brad Alvin, no? Pakiano lang Mr. Moderator, konti. A little time for me kay magbuklat muna ako ng talata. Stop muna the time. Cut the time. Kasi babasahin ko lang naman. Galatia 6:14. 17, kapatid. Hindi, kasi hindi yung siya 17, 14 ang sabi ko kasi akong sumagot. Wag mo akong pagdiktahan. Sa 14, stauro, to kiryo, Hesus Kristo. Walang iba yung tanda ni Jesus kasi Jesus eh. Krus, walang iba. Alangan namang iba na namang tanda. Ang dami na palang krus dito. Iba naman sa 17, iba naman yung tanda. So the same yung tanda. Krus ni Kristo, stauro. Next question. Okay. Next question. Mr. Moderator, can I object? Okay. Objection. Kasi objection. yung pong tanong ko kasi Okay, objection. Ano objection? Yun po kasing tanong ko sa kanya kung tama ba yung unawa ko na
walang cross dito po, o walang stauro dito sa chapter 6 verse 17. Hindi po yung verse 14. Yun Okay. naman po ang aking gustong Ah. masagot ng kapatid na Alvin. Okay. Counter objection? Counter objection, Mr. Moderator, kasi konteksto to eh. Ako ang sasagot, kaya ako ang magtuturo sa kanya saan yung word cross stauron. Nandun nga sa 14 letra po letra. So yung 17 is referring to what is the sign on verse 14 and verse 12. Walang ibang context, cross eh. Huwag ka nang maghanap doon sa 17 kasi tanda ni Jesus yun. Eh anong tanda ni Jesus yun? Doon sa 14 at 12, cross yun, stauron. Eh Okay. meron pa bang iba? Okay, moderator's decision, rules number 3, kung ano lang po ang tanong, yun lang po ang sasagutin. Please answer. Pakisagot po yung tanong na yon, yung doon sa talatang binibigay ng affirmative, ay ng first speaker. Sinagot ko na, Mr. Moderator, sa 17, wala din ang letra po letra sa cross kasi nandoon sa 14. Kaya yung sa 17 na tanda, in the Greek, stigmata, refer yun sa cross, sa stauron, sa 12 at talatang 14. Kaya context yun, huwag mong pagputol-putulin ng Biblia, parang malayo din size 17 na hindi na iba ng libro sa size 12 at 14. Ganyan pa pagbabasa ng Bible sa SDA, Brad Fernando. Contextual tayo, isang topic Okay, lang okay. yan. Moderator po, cut the time, moderator's time. Ang objection ng ating first speaker, ang tanong niya daw po ay nasa talatang 17. So sinagot Sinagot ko na, Mr. Moderator, na wala nga sinagot letra siya po letra yung stauron sa 17. 14. Next question po. Okay. So, okay, doon po ba sa Galacia, mga talatang nagsimula kayo sa 12 hanggang 17, may nabanggit po ba na sign of the cross? Kapatid na Alvin. Ang nabanggit sa 17, mark of Jesus, stigmata toy Kristoy, no? The sign of Jesus. Ano yung sign of Jesus? Kaya tinanong kita kanina sa cross examine ko eh. Sa 14 yun yung sinabi mo, pagmamapuri sa krus si Kristo. Walang iba ang context eh. Alin tuntunin yan sa 16. Meaning gawa yan. Ang verb, paglimbag, nakalimbag. Hindi yan Next peklat. question. Next question. Okay, Mr. Moderator, can I object again? Okay, cut the time, Brother Rasya. Yung tanong ko po kasi kapatid na moderator, kung may nakalagay ba na sign of the cross, parang iba ho yata yung sinasagot niya. May nakalagay po ba o wala? O Ayaw, clarification. Counter objection. Okay, counter objection. Sinabi ko, Mr. Moderator, walang letra po letra yung sign of the cross of Jesus. Ang nakasulat nito, tanda ni Jesus, stigmata, toy Kristoy, ni Jesus, ni Yesu. Pero yung stigmata, i-context mo nga eh. Huwag mo nga putulin. Bad ano, katlusidong si cross. Okay. Okay, moderator's decision. Moderator's decision. Next question. Next question po. Wala po daw doon sa wala po daw sign of the cross doon sa tinatanong mo. Next question. Okay. Kapatid na Alvin, kung halimbawang hindi ka magsa-sign of the cross, maipapahayag mo pa rin ba yung pong kahulugan o yung essence ng kaligtasan na ginawa ng ating Panginoong Kristo? Yes, isang nga lang sabi ko, hindi lang yung pag-sign of the cross, yun ang immediate, direct na Kristiyano ka. Matthew 16:24, bear the cross. Ibig sabihin, ipakita mo talaga by action. Yung paggawa rin sa kautusan ng Diyos, ito so bearing the burdens of Christ. Galatians 6:1-2, bear each other with each other's burden. That is the law of Christ. Galatians 6:1. Next question. Next question. Okay. So, next question po, kapatid na Alvin. Saan sa Biblia natin makikita, kahit hindi word for word, na kailangang magkakaroon ng simbolo ng pagdadampi ng daliri sa noo, sa dibdib, pabalik sa labi o sa baba? Oh, sabi mo nga, kahit hindi word per word eh. Una, sa talatang 16, alituntunin to ng Israel ng Diyos, ng Iglesia. Sa 17, nakalimbag, hindi to peklat o tilat, kasi nakalimbag nga, this is a verb, action word. Faith without works is dead. Nakalimbag sa katawan, tanda ni Jesus, ano yung tanda ni Next Jesus? question. Cross yun. Okay.
Ayun, Time na. tapos po ang 7 minutes na pagtatanong ng ating first speaker sa ating second speaker. From RCC Roman Catholic ang ating second speaker, Brother Alvin Kitamundok, at ang first speaker naman po, Brother Fernando Camacho ng SDA. Sa kanilang paksang pinag-uusapan sa gabing ito, resolbahin, biblical ba ang pag-aantanda ng Roman Catholic Church? Ayun. Yun po yung kanilang paksang pinag-uusapan, mga kapatid, sa gabing ito. At bago tayo dumako, mga kapatid, doon sa kanyang rebuttal stand or second presentation ng atin pong first speaker ay muli tayo dadako doon sa ating comment section. Mukhang medyo maganda ang talakayan at ating alamin kung nakailang viewers na ba kasi para tayo magparapol ng t-shirt. Ayun po. Brother Rasian? Okay, meron tayong sa ngayon 55 viewers, 98 comments, 32 reaction, tapos 35 share. So, magbabasa lang tayo ng mga kukonting comments. Sabi ni Cyrus Kahayon, magaling magsalita pero baluktot. Sabi ni John Clifford Osyang, grabe talaga explanation mo, Bro Alvin, God bless you. Sabi ni Ruben Casnova, kung sinabi ni Pablo na kalaban kayo sa krus ni Kristo, hindi ibig sabihin na mag-antanda kayo ng krus. Ka ba, Melvin? Sabi ni Leodel Alba Capabliona, Amen. Sabi ni John Midiana, kahit libo-libong talata pa ng Bible ang ilatag mo, Bro Alvin Kitamundok, hindi mo pa rin talaga matitwist ang katotohanan. Sabi ni George Ondo Villagas Respeo, tama yan, Bro Alvin. Sabi ni Zember Todias, nabasa ko na to. Sabi ni Free Thinker, nakasulat yung sign of the cross sa Apostles' Creed, walang mababasa sa Bible, Bro Alvin. Sabi ni Priscilla yun Junio or Junio is watching daw siya. So shout out kay Bright Jackson, Robin Casnova, Leo Bruce, Inton Soriano. Binabati daw niya yung sarili niya, yung ating kapatid na si Inton ng Patri Pasyam. So yun lang, bro. Ayun, maraming salamat, Brother Rasya, sa pagbabasa ng mga comment dyan sa ating comment section. At di na natin papatagalin, Brother Rasya, paki-ready po ang iyong timer. Ang time dyan ay 10 minutes. At Brother Fernando, are you ready? Yes, kapatid. Ayun, 10 minutes, time starts now. Okay, salamat po sa presentation ng kapatid na Alvin at sa mga pagsagot. At nakita naman natin na banayad din talaga. Ano ho? At may mga punto lang na talaga pong idinidiin. For the sake of argumentation lamang po. Okay, gusto ko pong mapansin ninyo, mga kaibigan, mga kapatid, na meron akong sinagot kanina na hindi ko alam. Kasi po yung tanong, ang pagkakaunawa ko ng ating Panginoong Jesucristo nag-antanda doon sa kanyang tanong. Kaya sagot natin, hindi natin alam yung talata, na may talata pa lang ating Panginoong Jesus nag-antanda. Pero nung ating inulit, nagpapasalamat naman ako sapagkat yung palang tinatanong na pag-aantanda, hindi para sa ating Panginoong Jesucristo. Ano ho? So dito ay panatag ko na siyang iiwan na hindi ibig sabihin na yun ang sagot ko kanina, mali na. Ano po? Yan, kaya nagkaroon tayo ng clarification. Now, gusto ko rin pong makita ninyo na hindi lang po at inayunan naman ng kapatid na Alvin, na ang pagbibigay ng kahulugan o yung pagpapahalaga sa mensahe ng krus ay hindi nakasalalay, ano po, sa ikaw ay mag-antanda mula sa noo, dampi sa dibdib, ano po, yung paganyan, ano, tapos pabalik. I'm sorry, hindi ko lang alam yung eksakto kung sa kanan ba nagsimula o sa kaliwa. Ano po, kasi medyo nalimutan ko na po yan, ano ho. So, na hindi lamang ito ang magbibigay ng kahulugan at pagpapahalaga doon sa mensahe ng krus ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, kami pong mga Seventh-day Adventists, hindi po kami kalaban ng krus ng ating Panginoon. Binasa ko nga po yung talata. At hindi ibig sabihin na kung ang Seventh-day Adventist ay hindi po nagsa-sign of the cross, kagaya ng scope of limitation na akin pong binanggit, ay kalaban na namin ang krus ni Kristo.
Ano po? Hindi po. Dangan nga lamang kaya hindi kami nagkukrus, nag-sign of the cross. No? Ang dahilan kasi, mapa may mababasa letra por letra, walang mababasa ng letra por letra, pero sa diwa ng Biblia, wala hong pagtuturo ang mga apostol ni ang ating Panginoong Kristo na magkaroon ng pag-aantanda ng krus na katulad ng ginawa ng mga kaibigan nating Catholic ngayon. At sa pagbabasa ko ng history, mga kapatid, during first century, ano po, ay wala akong nakita na grupo ng mga mananampalataya na inaralan nila Apostol Pablo during first century, mga kapatid, ano po, na sila ay nagsa-sign of the cross. Ano po, yan. Kaya nakikita ko rito na hindi talaga ang Roman Catholic Church ang siyang kauna-unahang iglesyang nasa Biblia. Kasi magkaiba sila ng practice. Yung pong iglesyang nasa Biblia, katulad ng Seventh-day Adventist, o hindi po sila nagsa-sign of the cross ayon sa diwa ng pag-aaral po ng Biblia. Ano ho? Ngayon, gusto kong mapansin po ninyo yung Galacia. Ano ho? Galacia 17. Totoo na meron doon nakalagay na tanda ni Jesus. Pero hindi ibig sabihin ito, nang ibig sabihin ng tanda ni Jesus ay sign of the cross. Ano po? Ito po ay isa lamang private interpretation ng Roman Catholic Church. Oh? Yan. At mali rin na sabihin sa atin na tayo ay gumagamit ng fallacy o tayo ay nasa fallacy of ignorance. Ano? Actually, makikita nga natin sa pag-aaral na ito at sa pagtatanong natin kung sino ang nasa argumentum ad ignorantiam. Kasi sa ating daloy ng presentation kanina, wala po siyang tinibag. Dahil sa pagtatanong natin, lalo lang pong nadiin na hindi lamang kinakailangang mag-sign of the cross ang tao para maipahayag po yung kahalagahan, yung mensahe ng ating pong Panginoong Kristo nang siya'y nabayubay sa krus. At hindi ibig sabihin na kung hindi tayo nagsasign of the cross, kalaban na natin ang Ebanghelyo. Kaya nga sabi ko nga, sa amin pong mga simbahan, meron din kayo makikita, sa mga libro, meron din, pinapahalagan po natin. Itinuturo din natin po yon sa ating pong mga iglesia. Dahil nga lamang hindi tayo nagsasign of the cross. Ngayon, gusto ko mapansin po ninyo, yung terminong nakalimbag, kasi dito sa ang bagong ang Biblia, sapagkat dala kong nakalimbag sa aking katawan. Hindi ibig sabihin pag sinabing dala kong nakalimbag, isinasign of the cross mong ganon. Hindi po. Sapagkat sa context kasi ng pag-aaral ng Galacia, ito po ay tumutukoy sa paghihirap na inabot ng mga apostol. Kaya nga sa ibang version po ng Biblia, ang nakalagay po halimbawa ganito, yan po kasi ang Biblia, nagkaroon po yan ng revision. Ang tawag po dyan, ang Biblia. Mas iniangkop nila yung mga kataga. Ganito na natin siya mababasa. Buhat ngayon, 6:17, ay wag akong guluhin ng sinuman sapagkat taglay ko sa aking katawan ang mga bakas ng paghihirap ni Jesus. Hindi tumutuko yan sa pagsasign of the cross mula sa noo, sa dibdib, hindi siya tumutukoy doon. Kundi ito po'y paghihirap na kanya pong dinanas. Kaya nga doon kay David Stern sa kanya pong Complete Jewish Bible, isinalin po ito ng ganito From now on, I don't want anyone to give me any more stories between. I have scars on my body to prove that I belong to Yeshua. Ano po? Yan. Ito yung kahulugan kasi ng buong context ng Galacia 6:12 hanggang sa 18 pa nga. At makikita natin napakaraming Bible version na ito talaga yung tumutukoy. Halimbawa, dito sa International Standard Version, sa God's Word, analytical translations, yung literal translations, iisa po yung daloy. Hindi tumutukoy sa tawag dito, doon sa pagsa-sign of the cross. Kasi nga dito sa 17, tama naman, wala binanggit dito na
staurus. Kundi stigmata ang ginamit. Pag sinabi pong stigmata, ito po yung marka, na hindi ito yung pagsa-sign of the cross, yung marka ng gaganong ka, hindi po. Kundi marka ito ng paghihirap ng ating pong Panginoong Kristo na naasa ating Apostol Pablo. Kaya nga dito sa magandang balita kung saan ay sinang-ayunan ng pamunuan ng Catholic Church, ganito natin mababasa. Kaya mula ngayon, huwag nang dagdagan naman ng aking tiisin sapagkat na ang mga pilat ko para makilalang ako'y alipin ni Jesus. Bilang pagkukonstru o pagbibigay ng mas mababaw na liwanag, ang ginamit niya sa halip na nakalimbag, ito'y latay. Yan. Sa New Testament Pinoy version, yung sa bagong edition ngayon, kaya mula ngayon, huwag nang dagdagan ng paghihirap ko. Kita nyo naman siguro ang mga latay sa katawan ko dahil yan sa paghihirap ko para kay Kristo. Kaya ito pong Galatia 6, hindi po tumutuko ito na sila'y dapat magsa-sign of the cross. Katulad ng scope of limitation na akin pong binabanggit. Yan. Ngayon, ay payapa na akong iiwanan, ito pong Galatia 6:14 hanggang 17, wala pong sign of the cross na nakita po tayo dito. Ayan. So, isa pang gusto kong mapansin natin mga kaibigan, even doon sa 6:14 ng Galatia, wala rin po doong pagtuturo na ang bayan ng Diyos magsa-sign of the cross. Wala po mga kapatid. Yan. Kaya mapapansin natin sa daloy ng usapang ito, hindi po na pabulaanan ng ating pong kausap ngayon na ang sign of the cross, yung ina-action nila ay biblical. Hindi po siya biblical, hindi natin napatunayan na mayroong paglalapat ng senyas, ng sign of the cross. Yung ganyan, yung ginagawa ng Roman Catholic Church. Yan. Doon sa 6:14, totoo na mayroon naman talagang paghahayag doon. Pero tandaan natin, yung paghahayag doon ay hindi po sign of the cross. Kaya tinatanong natin, yung mismong sign of the cross. Kasi ang nakalagay lang dito mga kapatid ay staurus doon sa 14. Wala pong sign of the cross. Yan. Even sa Greek or okay. Thank you very much, Brother Fernando Camacho, sa iyong 10 minutes rebuttal stand. Natapos po ang kanyang pagpapahayag. Ayon, Brother Rasya, muli po bago natin ibigay ang buong pagkakataon sa ating second speaker, Brother Alvin Gitamondok ng RTC, ay muli po tayong babati doon sa ating mga viewers dyan at ating alamin kung ilan po nanonood sa live para po tayo makapagparapol at babasa din ng... Okay, meron tayong 55 live viewers at 119 comments, 35 reaction at 65 share. So, paalala ko lang sa mga nanonood sa live, kung aabot tayo ng 70 viewers, magpaparaffle tayo ng Debaters Convention t-shirt. So, babasa lang ako ng mga comment, Sabi ni Zembar Todlas Mustoles, sangkatutak na naman ang panlilinlang mo, Fernando. Bistado ka na. Sabi ni John Ray Punay, good evening po sa lahat. Saan po mababasa sa Biblia na nagtuturo ng paglapat sa noo, sa balikat as a sign of the cross? Yun po ang point na gusto naming malaman ng mga SDA. Sabi ni Leo Bruce, wala talagang nabanggit sa Bible ang sign of the cross. Sabi ni Robin Casnova, walang utos na mula ni Kristo hanggang sa mga apostol. Hindi inutos yung Galatia 6:17. So, sabi ni Alfred Gomiri Agustin, exegesis yan sa'yo, Alvin, ni ang tanda ni Kristo ay yung sign of the cross. Sabi ni John Ray Punay, it is only RCC innovation to do the sign, but not in the Bible. So, shout out kay Nonets Rosal, palaging nagko-comment sa Ken Ladingguhon. Fallacy of non-sequitur.
si Bro Alvin, it doesn't follow na pag sinabing tanda ni Jesus ay sign of the cross. So yun lang bro. Okay, thank you very much, Brother Rasya, sa ating sa iyong pagbabasa ng mga comment. At ngayon po ay dadako na tayo sa 7 minutes cross examination po ng ating second speaker, si Brother Alvin Vitamundok ng RCC. Ayun, Brother Alvin, are you ready? Yes, Mr. Moderator, Brother Ernie, I'm ready. Brother Rasya, time starts now. Una kong tanong, Brad Fernando, my friend, na Sabadista, yung sa Galatia 6:17, nasabi mo kanina, hindi mo pa alam yung tanda ni Jesus. Di ba sabi ko kanina, ang tanong ko, mayroon ka bang alam na talata sa Biblia may tanda si Jesus? Hindi ko sinabi ang tanda, sabi ko tanda ni Jesus. Di ba yun ang sinabi ko? Minamali mo ngayon sa stand mo? Napakaliwanag, may video Okay. tayo, may record, yes or no? Sige, Brad Fernando, sagutin mo. Hindi po kapatid, hindi ko minamali. Hindi po kapatid, hindi ko minamali. Kasi ang unawa ko sa inyong tanong na ang ating Panginoon Jesus may tanda na siya mismo sa sarili niya yung nagkukrus. Kaya yun lang sinasabi kong hindi ko alam na may talata pa lang ganun. Kaya hinahanap ko sa inyo kanina. Nagklaro naman kayo, hindi yun ang inyong tanong. Kaya wala hong bigat yung tanong tungkol po doon at hindi po ito nakapamuntos Next sa pananampalatayang Adventista. Next question. Yun nga ang punto ko, follow up to confirm. Kasi ikaw pala, pakahulugan lang ang sayo. Pero yung sinabi ko sa bibig ko, letra po letra, tanda ni Jesus, yun na nakarecord yun. Ang tanong ko sa'yo, bakit minamili mo yung kahulugan mo, ginawa mong pag-antanda ng krus ni Jesus? Ang sabi ko, tanda lang ni Jesus. Hindi ba may malisya ka dyan sa pagsagot mo at minamalay mo, Brad Fernando, for the public? Yes or no? You give malice on my question, No. yes or no? No, hindi po. Hindi ko po minamali. Ako po ay honest na sumasagot sa inyo. Kasi kapag wala talaga sinasabi ko. Kapag meron talaga sinasabi ko. Yun po ang unawa ko sa tanong po ninyo. Hindi unawa ko lamang doon sa Biblia, kundi sagot po yun sa unawa ko doon sa pagkakatanong po ninyo. Next question. Ayan, yan po ang aking tugon. Hayaan na natin yun ang sagot ni Brad Fernando eh. Sunod na tanong, Brad Fernando, my friend, dito sa Galatia 6:17, ano po tong marks of Jesus? Mga tanda ni Jesus, ano po to? Kung hindi to krus. Kasi ayaw mo tanggapin na krus eh. Ano po to? Yung mga bakas po ng paghihirap ng ating pong Panginoong Hesukristo, yun po ang nasa katawan ni Apostol Pablo. Hindi po yan yung sign of the cross na inilalapat sa noo, baba sa dibdib, tapos sa mga balikat, binabalik sa parte ng baba or bibig. Hindi po yan ang ibig sabihin niyaan. At wala kayong mababasa. Time na, Brad Fernando, time na. Haba na. So hindi mo inaamin na ito ang krus ng ating Panginoong Jesucristo, Brad Fernando, kahit sa talatang 12 at 14, letra po letra, magmamapuri sa krus ng Panginoong Jesucristo. Ayaw mo pa rin tanggapin, Brad Fernando? Kasi ang para sa iyo, yung mga peklat, mga pilat. Ayaw mo tanggapin, Brad Fernando? Yes or no? Yung tanda ni Jesus, marks of Jesus, refers to the cross, verse 12 and 14, ayaw mo tanggapin? Yes or no? Tanggap kapatid. Tinatanggap ko po yung mensahe ng krus ng ating pong Panginoong Jesucristo katulad ng aking first presentation. Pinahalagan po namin yan. Ang hindi ko tinatanggap, yung paglalapat ng kamay sa noo, balik sa dibdib, tapos sa mga balikat. Yun po yung wala po sa talata. Kasi iba po ang mensaheng ipinapaloob sa talata na siyang marka ni Jesus. Fernando, makinig tayo sa moderator at timekeepers. So next question, but Sorry. Cross-examination. Yung mga sabi mo kanila, nadulas ka, pilat, but Fernando, kayo bang mga Sabadista? Meron ba kayong mga pilat, but Fernando? Kasi ang pilat yan, literal sa katawan yan eh. Wala Sabi po, mo, kapatid. para lang makaiwas ka, meron ba? Wala. Wala literal. Okay, maraming salamat. Susunod Wala ko po. Wala po. Kasi kapatid, ito pong talatang ito, hindi po ito tumutukoy sa buong iglesia. Ang sabi niya rito, buhat ngayon, sino man ay huwag bumagabag sa akin, kay Apostol Pablo.
sapagkat dala kong nakalimbag sa aking katawan. Yon, sa katawan po yun ni Apostol Pablo, binabanggit po niya yon. Ipinagpapatotoo po niya. Yan, hindi po ito utos Next na question. magsasign of the cross from head Tanong na. to yan, pa ganyan. Hindi po yan. Next question po. Oh, palagi kang lumalampas. Mr. Moderator, paki-take note naman. Brother, Sunod na- both debater, pag nagsabi po si moderator, kada time, moderator is concerned. Pag nagsabi po si moderator na next question, automatic po, stop ng pagsasalita yung sumasagot at proceed po ang nagtatanong. Ayun, Yes. Brother Asya, resume the time. Brother Alvin, proceed. Okay. Sunod na tanong ko, Brad Fernando Camacho, sa Galacia 6:12 at Galacia 6:14, di ba sa 16 ang context dito, ito yung alintuntuning tinutukoy ni Pablo? Kung hindi itong pagkukuros ang alituntunin ni San Pablo at sa Iglesia, Israel lang Diyos, ang tanong ko sa iyo, ano to alituntunin? Yes or no? Cross ba ito yung alituntunin o hindi? Pakisagot, Fernando. Hindi ko alam kung ano yung tinutukoy ninyong alituntunin, pero sa context ito po ay tumutukoy sa pag-uusig na ginagawa sa kanila. Kaya sabi doon sa 12, ginagawa nila iyon upang wag silang usigin dahil sa krus ni Kristo. At yung krus ni Kristo, binabanggit po yung ni Apostol Pablo na yun yung dala niyang nakalimbag sa kanya pong katawan. Next question. Cut that. Brother Alvin, nakamute po yata kayo? Moderator. Ulitin ko lang ang tanong. Sorry. Nakamute ako. Sunod na tanong, sa Galacia 6:14, di ba yung alituntunin, kasi alituntunin, gawain yun ng iglesia, di ba? Pagmamapuri sa krus ng ating Panginoon Kristo. Sabi mo kanina, Brad Fernando, hindi sa krus, pagmamapuri, sinitas ko kanina 14, doon ka sa 12 tumakbo. Dito pala, pagmapuri sa krus, tanggapin mo na ito ngayon, Brad Fernando, na ito yung alituntunin talaga. Anong imapuri? Yung krus si Kristo. Yes or no? No po, no. Kasi nakalagay dito sa 13, kahit ang mga pagtutuli ay hindi tumutupad sa kautusan, ibig lamang nilang makapagmampuri na kayo may gumaganap din ng seremonyang ito. Yung pong tuntuning binabanggit dito, tungkol po ito sa pagtutuli, hindi sa pagsa-sign of the cross. Yung po nakalagay sa 6:13 ng Galacia. Sunod na tanong, Brad Fernando. Sa Galacia 6:16, mayroon bang pagtutuli dito na sinabi? Premise mo na, Mr. Moderator. Basahin ko muna ng talata para malinawan tayo. Parang, Ayun. Maraming sasabihin niyo? salamat. Opo. Natapos po ang 7 minuto na pagtatanong ng ating second speaker sa paksa na kanilang pinag-uusapan patungkol po sa biblical ba ang pag-aantanda ng Roman Catholic Church. Ayun po. Mga kapatid, bago tayo dumako doon sa second presentation or rebuttal stand po ng ating second speaker, ay muli po tayong dadako sa ating mga patalastas. Barera siya, paki-plug nga yung t-shirt kung paano makabili at yung mug. Okay, okay, nakikita nyo sa excuse me, sa live nakikita nyo yung ating Debaters Convention t-shirt tsaka mug. Kung gusto nyo mag-avail, pwede kayong mag-PM sa page at saka mag-text o tumawag sa ating number sa page. So babasa lang ako ng mga konting comments, mga bro. Sabi ni Yelin Camacho, good eve po sa De Los Reyes family. God bless Brother Fernando. Sabi ni Rowan Agbon Leron, ang SDA basta kasiraan sa Catholic Church. Paniwalaan nila ang history, pero kapag katotohanan at pagpapaliwanag sa True Church, ayaw nilang maniwala sa history, ganyan sila ka-hypocrite. Sabi ni Liodel Alba Pabiluna, wala sa talata si Bro Alvin, sarili lang niyang pakahulugan.
Sabi ni Leo Bruce, ginawang literal. Sabi ni Zember Todias Mosteles, nga na si Fernando. Sabi ni John Ray Punay, wala na si Brad Melvin, nalilito na. Sabi ni Gilgier Pacanya, bawal to. Hindi tayo po pwedeng, sa mga nag-comment, hindi tayo po pwedeng magsalita ng mga salitang hindi maganda at hindi naaayon sa ating topic, mga kaibigan ko dyan sa live viewers. So meron tayong 66 viewers. Ang aming paraffle is kung aabot tayo ng 70 viewers, magpaparaffle kami ng Debaters Convention t-shirt. At saka pag umabot ng 100 viewers, si moderator naman magbibigay ng Debaters Convention mug. So, napakaganda. Meron tayong 66 live viewers sa ngayon, mga bro. So, back to you, moderator. Ayun, thank you so much, Brother Rasya. Ayun nga, paalala lang po dyan sa ating comment section, mga kaibigan, mga kapatid, medyo ano lang po yung ating mga comment, yung po lamang na ayon sa sa paksang pinag-uusapan. Ayun, maraming salamat po. Ngayon po ay dadako na tayo sa 10 minutes rebuttal stand ng ating second speaker from RCC, Brother Alvin Gitamundok, at Brother Rasya, pakihanda po ang oras kung nakahanda na si Brother Alvin. Brother Alvin, are you ready? Yes, Mr. Moderator, I'm ready. Okay, Brother Rasya, time starts now. Maraming salamat, Mr. Moderator, at sa ating katunggali ngayon, si Brad Fernando Camacho Jr. ng Seventh-day Adventist Church. Kanina sinabi niya wala daw ginagawa ang mga apostol na ganyan at ang ating Panginoon Kristo. Pero taliwas naman dito, kukontra na itong biblical scholar, Dr. John O'Brien sa kanyang church history, page 100, sinabi dito, the signing of the cross, the keeping of Sunday Holy, comes from the earliest times, in the times of Christ and the apostles. Meron ako dito na patunay dito na libro na nagpapatunay na ang signing of the cross o pag-antanda ng cross nagsimula talaga sa panahon ng mga apostol. Batay sa talata ng mga nagpagdebatehan namin ni Brad Fernando earlier. Si Brad Fernando wala yung church history. Bakit? 1862 lang yan. Mantakin nyo. Magkukorek pala, magsusugo pala ang Diyos ng bagong mga tao na magkukorek doon sa Catholic Church for 1,863 years. Wala pang Sabadista. Puro nagantanda ng cross. Kalit naman mag-react ang Diyos. Sorry kahit hindi ko po nabuksan yung yung camera ko. Nakalimutan. Sa Brad Fernando, mantakin mo, nag-antanda ng cross as early as the apostles sa 1863. Tumindig kayo ang Sabadista. Umangkin na kayong tama. Tapos kinorek niyo yung 1,863 years of tradition and based on the Bible na ginawa ng Christian Church. Grabe naman yan. Nakakatawa yan. Pinabayaan ng Diyos na yung mga tao niya nagkamali, tapos later on in 1863, kinorek pati itong sign of the cross. It's a very laughable matter, Brad Fernando. Wala kang patunay dyan sa history na hindi nagantanda ng cross ang mga unang Kristiyano kasi Mrs. Ellen Goldet, when she was a Methodist, the Methodist Church also copied the cross from Church of England. Nang iniwan ni Ellen G. White ang Methodista, wala nang sign of the cross. Tulad mo, nakalimutan mo na namang antanda kasi Katoliko ka dati nung bata ka, nakalimutan mo nga. Dapat hindi mo yan kalimutan kasi tayo yan ang tatak ng Kristiyano. Ngayon, dito, nahuli ko si Brad Fernando. Bakit? Letra po letra, sinabi niya, Brother Alvin, ang sinasabi dyan na nalintuntunin dyan sa Galatia 6:16, pagtutuli. Sa Kristiyano ba may pagtutuli? Yan ang context nga, hindi nga pagtutuli. Basahin natin dito. Sabi dito, sa 15, sapagkat ang pagtutuli, para sa Kristiyano to ha, bantayan mo Brad Fernando at mga listeners, huwag tayong bias dito kasi letra po letra to sa Katoliko, ang explanation, exegesis, letra po letra. Sapagkat ang pagtutuli ay walang anuman, o wala nang anuman sa Kristiyano. Kahit man ang di pagtutuli, o wala nga So hindi yun ang sign dito, ang alituntunin na pagtutuli. Sabi ni Brad Fernando, para makaiwas sa krus, sa tanda ni Jesus, na krus, hindi pala niya alam yung tanda ni Jesus. Pagkukuros yun kasi nakalimbag na, hindi naman yung peklat at saka pilat. Wala nga kayong pilat yan. Sino sa Badis at Katoliko dito at may pilat? Brad Fernando, por Diyos po santo.
ihubarin mo yung magandang suot mo, Brad Fernando, coat na with tie ka pa. Wala kang pila dyan, alam ko. Paano mo ma-apply yung talata dito? Sabi mo kay San Pablo lang. Wala sama dito si Pablo nga, sa akin lang. Sabi na nakalimbag sa aking katawan, yun ang alituntunin sa Israel ng Diyos. Kaya nakalimbag, action word yun. Tanda ni Jesus, ang tanda yun. Kasi action nga, nakalimbag. Alintuntunin yun. Ibig sabihin na alintuntunin, paulit-ulit mong gagawin. Halimbawa, alintuntunin, foot washing. Foot washing. So every Holy Thursday, mag-foot washing kaming mga Katoliko. Yung alintuntunin yun for sa iglesia namin. Ito alintuntunin to. Tinanong nga kita, anong alintuntunin to? Kung hindi to pagpapapuri sa krus ni Kristo. May si Brad Fernando para hindi mag-affirm ng krus ni Kristo pala to, natanda ni Jesus sa Galatia 6:17, doon lumundag sa pagtutuli. Di huling-huli ka ngayon, Brad Fernando, galing sa bibig mo. Alam ko, labantayan mo yan eh. Malas nasabi kong pagtutuli, dapat nila yung sinagot ko kay Badalvin, kay matinik to si Badalvin, hindi tayo makalusot dito. Meron bang pagtutuli na importansya sa mga Kristiyano? Wala na. Sa Galatia 15, kaya hindi to ang alintuntunin pagtutuli. Ano itong alintuntunin? Bakit umiwas ka sa 12 at 14? Ano itong alintuntunin? Dapat upang huwag lamang silang pag-usigin dahil sa krus ni Kristo. Ito yung krus ni Kristo. Paano mo nalaman kung wala kang tanda o pag-antanda o paglimbag o alintuntunin? Ang magmapuri, 14. Maliban sa krus sa ating Panginoon Jesus, paano ka ang magmapuri? Magmapuri sa Katoliko, ganyan. Isa inyo wala. Daldal lang. O sino ang mas concrete kayo? Faith with good works equal salvation. Kayo, puro lang kayo sampalataya. Tapos nagkamali pa, alintuntunin mo, pagtutuli. Walang alintuntunin sa Kristiyano ang pagtutuli, Brad Fernando. Hindi lang Galatia 6:15, ang daming talata dyan. Alam mo yan na ang pagtutuli, wala nang effect sa mga Kristiyano. May tuli ka, wala na yan. Alintuntunan yan na mga Hudyo. Hindi mo pala alam itong Israel ng Diyos. Ang iglesia to, ang New Testament Church. Hindi to the Jewish Old Testament na katawahan ng Diyos, mga tao ng Diyos, na kailangan ng pagtutuli. Gawa 15:1 hanggang 3, nagdedebate sila kasi nagsabi ng mga Hudyo, kailangan ng pagtutuli para maligtas sila. Si Kristiyano, hindi na kailangan ng pagtutuli para sa kaligtasan. Alam mo yan, Brad Fernando, be honest. Dito, hindi ito alintuntunin na nga ang pagtutuli. Kaya mali yung sinabi mo. Na Brad Alvin, ang alituntunin dyan. Napakapayak na recorded dyan, Brad Fernando. Huwag mo yung ikaila kasi naka-record na ka, naka-video na yan, naka-post na yan sa DevCon at i-upload yan sa YouTube forever and ever na yan. Sinabi mo, Brother Alvin, ang alintuntunin dyan is pagtutuli. Payak yan. Mali ka. Hindi ka pala Kristiyano kung alintuntunin mo pagtutuli. Hudyo ka pala. Hindi naman ako nagtaka kasi yung Sabadista, pahayag 2:9, pahayag 3:9, nagpaka-Hudyo, kahit Amerikano, galing sa Amerika, tapos napunta dito sa Pilipinas, Pilipino, nagpaka-Hudyo, sako pala sa sinagoga ni Satanas. Ayaw mag-antanda ng krus tatanungin ko sana kung may time pa na ubusan lang. Itong pag-antanda sa pangalan ng Ama, masama ba pagsambit sa pangalan ng Ama, Brad Fernando, sa ulo? Tapos ng anak, dito sa puso, masama ba yun, Brad Fernando? Kung isa-isang kumahaba pang oras namin, 10 minuto, laglag to Masama ba yun? Mabuti. Kasi pag sabihin mo masama, ay, kontra ka pala sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ay, hindi yan masama. Maganda yan. At sabi ko, hindi lang yan ang pagpapakita namin Kristiyano na Katoliko sa kahulugan ng krus ni Kristo. Hindi lang yan. Pagsunod din sa lahat. Carry your burdens. Galatia 6:1, 2, 3 sa taas. Si Brad Fernando pala, minamali siya. Yun lang daw ang ekspresyon ng Katoliko. Walang ganyan sa katekismo ng Catholic Church. Gagawa ka ng mga sinungaling na istorya, Brad Fernando. Be fair naman to Catholics. Meron sisisi kami din yung sinabi, the sign of the cross is the only sign at tanda na tayo ay nagbigay ng kahulugan sa krus ni Kristo. Walang sinabi na sa katekismo, linagyan mo kami ng doktrina sa bibig namin. Hindi ka makalusot sa akin, Brad Fernando, yung style mo na dagdagan mo. Magtatanong ako, tanda ni Jesus, naka-record yan, naka-video yan, hindi mo yan ang papagkakala, naka-posted na yan. Ongoing ng debate natin. Sabi ko, tanda ni Jesus, hindi ko sinabi, pinakahulugan mo. Ang tanong ko, nag-antanda si Jesus? Hindi ko tinanong yun. Alam mo ba, Brad Fernando, na si Jesus, may talata Metropolitan na nag-antanda si Jesus? Wala akong ginanong sabi. Pero ganyan ang pagkahulugan mo. Minamali mo kahulugan para tugibalis. Ay, masama yan, Brad Fernando. Baguhin mo yung style mo sa debate. No?
Do not give malice to the question. Do not make another meaning sa question ko. Ano yung letra po letra na nadinig mo sa question ko para malaman ng mga listeners and viewers, yun din ang dapat pakahulugan mo. Huwag mong pilipitin yung question ko na ang tanda ni Jesus, letra po letra. Hindi mo pa alam, Galatia 6:17. Nang nag-showdown na pinakita ko sa iyo ang talata, ngayon alam mo na. Hindi mo pa alam kanina. Sabi mo, hindi yan 100%. Brother Alvin, sure ako, hindi yan cross. I-cross dito. 12, 14 krus, pag mapapuri sa krus, sabi mo, alin tuntunin ito, pagtutuli ito, peklat, tilat, yung stigmata, hindi yung tilat sa original stigmata in the Greek. Ito rin, ang kahinaan mo rin, Brad Fernando, nang mamatunog ka dati, alam ko yan na marunong ka sa Greek. Kinopya mo lang sinabi ko, stigmata, tapos yung stauron. Ditong stigmata dito, literally marks, hindi to pilat. Kasi yung pilat iba. Yung pilat ba? Meron ba tayo niyan lahat? Kaya mali yung magandang balita, Biblia, ng pilat, teklat. Maghubaran tayo ditong lahat dito sa chat room. Walang mga pilat yung iba dito Tapos yung pilat mo, yun ang marka mo ng pagbabata sa krus si Kristo. Mga sabadista, por Diyos, por Santo, yung pilat mo. Wala ba kung may pilat po dito? Ito bang tanda ng aking pagiging Kristiyano? Ng kahulugan ng krus si Kristo sa aking buhay? Mga pilat? Paano yung pilat? Sininturon ka ng tatay mo dun sa puwet mo nung bata ka pa. Hindi ang katanggap, katanggap-tanggap. Ang katanggap-tanggap, letra po letra. Magalit naman ito sa akin sila Giler, letra po letra, talo kayo talaga dito, laglag. Yung nababasa sa Biblia, alintuntunin. So ginagawa yung alintuntunin every now and then, for every Christian. So hindi lang si Pablo. Tapos nakalimbag, that is an action word. Meaning, minarka, nilimbag. Kung alin tutunin yung pagkalimbag, paulit-ulit yun. Ano yun? Krus. Time. Mga tanda. Father, Son, Holy Spirit. Time na ba? Sige. Ayun, natapos ang 10 minuto na rebuttal stand ng ating second speaker from RCC. Pero bago po tayo dumako sa pagtatanong ng ating first speaker, muli po tayo ay dadako sa ating comment section para alamin kung ilan na po ang ating live viewers at para tayo ay makapamigay na ng t-shirts ng Dibcon sa mga viewers natin. Okay. Brother siya? Dumadami na yung viewers natin. 80 viewers na yung live viewers natin. So, meron na tayong paraffle. Mamaya, i-announce namin kung paano sumali sa paraffle. At meron tayong 222 comments. So tandaan natin, 70 comments, nakarating na tayo. Meron na tayong paraffle ng free t-shirt. At saka pag abot yan ng 100 comments, si moderator daw ay magbibigay ng mug, Debaters Convention mug. So, babasa lang ako ng mga konting comment. Pa-shout out daw, sabi ni John Paulo Cruz. Sabi ni Debaters, Alvin, oy! Sabi ko nga, bawal yung mga salitang, So, bawal to. Pasensya na, Debater. So, warning ka. Kapag pinatuloy mo yan, hindi ka na makaka-comment. So, Joseph Roman, saan po mababasa ang schedule ng mga debate sa DebCon? Mag-a-announce kami sa Debaters Convention sa page. Siguro mag-send ako ng screenshot ng mga ating mga schedule at i-announce natin pagkatapos ng debate usually. Joseph, so shout out sa iyo dyan. Robin Casnova, lagi-lagi nagko-comment, salamat. John Ray Punay, salamat. Nonets Rosal, laging nagko-comment. Magpasa tayo ng mga bago. Jack Ladra, kapatid na Alvin, hanggang ngayon sinisipan nyo pa rin ang katotohanan. Sabi ni Jason Macias, pahiya is the A. Sabi ni Nelson Valencia, Biblia ba ang pinag-uusapan dito or mema lang? Mema sabi lang. Sabi ni John Ray Jaroy, Jason Macias, iyak na lang. Okay. Basta tayo ng mga bago kasi sila yung nagko-comments.
John Ray Jaroy, shout out. So, sabi ni Aldrin Meneses Avila, good evening sa lahat. Pa-shout out po, Aldrin Meneses Avila. So, yun po. Yun lang, bro. Ayun, balik tayo sa ating paksang pinag-uusapan. Ito po ay resolbahin. Biblical ba ang pag-aantanda ng Catholic Church? Ayun po. Yun ang kanilang paksang napagkasundoan at pinag-uusapan sa gabing ito. So ngayon po mga kaibigan ay dadako tayo sa ating 7 minutes cross-examination ng ating first speaker from SDA, Brother Fernando Camacho. Brother Rasya, paki-ready po ang ating oras at tayo po ay dadako sa pagtatanong. Ayun. Brother Fernando, are you ready? Yes, kapatid. Ito po. Ayun. Brother Fernando, 7 minutes. Time starts now. Okay. Kapatid na Alvin, Yes, Brad Fernando. meron ka bang mababasa sa Biblia na kahit saang talata, sign of the cross? Yes. Sa Jerusalem Bible, Ezekiel 9:4 hanggang 6. Sinasabi dan, put a sign on the cross, on the forehead. Napakaliwanag dyan, meron. Okay. Dual version, ganun din. Christian Community Bible, ganun din. Put a sign on the cross, on the foreheads. Next Dami question. ko mga version eh. Next question. Okay. Yun po bang binabanggit sa Ezekiel 4:6? Yan po ba yung ginagawa ninyong sign of the cross na nagsisimula sa noo, pababa sa dibdib, tapos sa balikat, binabalik sa parte ng bibig o baba? O hindi? Yes, Fernando, for a fact, tapusin mo na ako 20 seconds. Yes, sabi ko categorical. Kasi dito nga, magsasign kami, the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Kompleto na nga yan eh. Matthew 28:19, yung pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo, the Holy Trinity. Sa forehead pa lang, wala kayo eh. Paano ito matutupad ng Ezekiel 9:4-6? Letra po letra. Letra po letra. Hindi nyo ginawa. Next question. Sa makatwid, ang Ezekiel 9:4 at 6 ay pagtatatak lamang sa noo at hindi kabilang ang balikat at saka yung dibdib, pabalik sa dibdib. Tama po ba? Tama. Kasi hindi naman kumpleto isang talata yan lahat, ang aksyon. Pero at least meron kaming put a sign on the cross sa Trinitarian, Father, Son, Holy Spirit, Matthew 28:19. Sa noo namin, ikay wala eh. Kaya nga hindi nyo tinupad ito. Sa Biblia, dapat tuparin ang mga propeta. Ang Sabadista hindi tumupad. Ang Katoliko tumupad. Kasi nga, that is a rule of the church. Galatians 6:16-17 sa New Testament. Next question. Next question. Okay. Next question. Diyan po sa Ezekiel 9:6. Yan po ba ay anong klase ng krus po ang binabanggit diyan? Nasaan nyo ng X, nasaan nyo ng small letter T o capital letter T o ano po yung anyo ng krus na binabanggit diyan? Pakiliwanag dito. Tau is the sign of the cross. Dual version, letra po letra. Yun pong sagot ko, letra po letra. Sabi ng basahin ko. Mark Tau. Tau or Tau is the last letter in the Hebrew alphabet and signifies a sign or a mark. Ito yung talagang mark ni Jesus. In Hebrew, character is the form of a cross. Next question. Next question po. Okay, next question. Nakita niyo na po ba yung last letter ng Hebrew? Kung ano itsura? Yes, of course. Yun nga ang cross X eh. Kasi paano mo gagawin yung cross kung nakaano na talaga ganyan? Ipanatindig mo yan kaya naging ganyan. But Fernando naman, hindi naman lahat nagkatayo eh. Kaya nga, same lang yung cross X nga eh. Next question. Next question. Okay. So, dahil sa ginamit mo ang Ezekiel 9:6, ibig mo bang sabihin na kayo yung tinatandaan dito? Yes. Kasi ang Israel of God, Galatians 6:16, kaming Katoliko, alituntunin yan pagkukuros. Anda yan ni Kristo, nakalibag sa katawan, hindi yan pelat. Sa Ezekiel 9:4, napakaliwanag, mark Tau, or meaning cross, upon the forehead of the men that sign mournful the ministers are committed the midst of the
Sa verse Next 6, hindi question. walang marka, papatayin eh. Next question. Okay. Kailan po nagsimula ang Roman Catholic Church? 33 AD Jerusalem, tinatag ni Cristo, Matthew 16:18, and fulfillment of Matthew 16:18. Sa araw ng Pentecostes, linggo yun. Ang Sabadista, 1863, Sabado pa, hindi pa linggo, so hindi talaga Pentecostal church kayo. Next question. Kailan po nagsimula ang pagtatatak si Ezekiel 9:6? This is a prophecy. Hindi ito nangyari sa panahon actually ng Old Jerusalem. Walang record dyan, according to Bible commentators. Kasi prophecy ito, in the future temple. Kami yun ang katuparan, hindi kayo tumupad eh. Dapat tuparin natin ang nakasulat sa propeta. Ezekiel 9:4-6, letra po letra, tao is cross. Cross is Next tao. question. Okay. Sa panahon ba ng sabi mo 33 AD ang Roman Catholic Church, ano? So lumalabas na itong pangyayari dito sa Ezekiel 9:4 at 6 ay hindi pa nangyari sa panahon nila. For confirmation lang po. Hindi, itong sagot ko sa iyo, no? Kasi open-ended question naman yan, hindi naman yan categorical eh. Dito sa Old Testament, may nakasulat dito, Brad Fernando, mga hula. Hindi to lahat ng hula nangyari agad sa Jerusalem kasi nga hula nga in the future. Ang punto dito, Brad Fernando, sino nakatupad dito na tunay na iglesia? Kayo ba sa Badista na walang cross on the sign sa pure? O kaming Katoliko nagko-cross? Next question. Ang punto dito, sino nakatupad? Hindi tinupad eh. Nilabag nyo. Next question po. Okay, next. Next question. Bilang pagka-clarify lang ulit ng tanong. Kailan naganap ang tinutukoy ng Ezekiel 9, 4 at 6? Sinagot na kita, Brad Fernando, ng matatag ng Iglesia Katolika. Ayun. Sige. John O'Brien, page 100, the signing of the cross and the keeping of Sunday Holy was kept in the time of the apostles. Yun ang katuparan. Yun ang katuparan. Kayo wala eh. 1863 kayo. Next question. Next question. Next question. Okay. Next question po. Sinasabi niyo po ba na itong magandang balita, Biblia, na kung saan may imprimatur ng inyo pong iglesia, mali ang pagkakasalin ng Galatia sa 17? Yes, sa magandang balita Biblia kasi kontra yan sa ang dating Biblia. Ikaw protestante, dapat protestante gamitin mo. Sa akin, Katoliko ako, hindi ibig sabihin na pag may imprimatur na lahat ng salin dyan, letra po letra, based on the Greek, is tama. Sabi lang na no contrary sa aming aral, yung imprimatur. No contrary to Catholic doctrine and dogma. Yun ang ibig sabihin na to be printed Okay. imprimatur. Okay. Brother Rasya, ano Okay. pong oras? Ano na pong oras, Brother Rasya? Time na ba? Nawala po ang ating kapatid na Rasya, tapos na po. 10 seconds. 10 Ayun, seconds. last question. Okay. Last question po. Yung bang pilat, yung bang pilat sa 6:17 kontra ba sa inyo o hindi? Nang saling magandang balita Biblia. Kontra sa amin kasi yung stigmata, mark yun, hindi yung Patapos ko na pilat. lang yung sagot, bro. Patapos ko yung sagot. Sir Moderator, kontra sa amin kasi letra po letra, stigmata sa Greek, hindi po yung pilat at is a mark kasi inilimbag kasi marka. Hindi yan marka kung hindi malimbag, hindi masign. Okay, time. Time na po. 10 seconds. Ayun. Natapos ang pagtatanong ng ating first speaker sa ating second speaker at iyon po ay rebuttal stand na. Ayun. So, bago po tayo dumakong muli doon sa conclusion ng ating dalawang panig, muli po ay ating babalikan ang ating comment section para po alamin kung mamimigay na ba tayo ng mugs ngayong gabi. Brother Rasya, back to you, Brother Rasya. Okay, meron tayong 93 viewers sa ngayon at 285 comments. So i-announce lang natin bago sa conclusion na to, bro, na ang paraffle natin mag-comment lang sila from 1 to 100. Dapat one number per person lang. At saka pipili kami sa pagkatapos ng debate nito, pipili kami ng
dalawang mananalo ng ating paraffle. So 1 to 100, any number. Dapat i-check nyo kung naulit na ba yung number, kasi baka syempre ang pipiliin namin ay naunang nag-comment. So ang hindi makaka-comment dyan, syempre yung hindi nag-follow ng ating Debaters Convention na page, hindi kayo makaka-comment sa ating comment section. At syempre ang ating dapat share siya, naka-share yung ating debate ngayon. So yan yung criteria natin. Dapat sharer siya, naka-follow sa Debaters Convention, at tsaka mag-post ng any number from 1 to 100 para manalo ng ating dalawang paraffle, Debaters Convention t-shirt at mug. So babasa lang ako ng mga comments, mga bro. Sabi ni tingnan ko, shout out kay Wedel Alba Pabilona. Mali unawa ni Bro Alvin sa talata na binanggit, na tapos na to. Sabi ni Gilier Pacanya, ang gwapo ng SDA debaters. Sabi ni Ruben Casnova, hindi epektibo ang Ezekiel 4:6. Wala na yun dahil sa Lucas 16:16, hanggang kay Juan Bautista lang yan. So sabi ni Jonrel Jaroy, tama yan Sir Alvin Gitamundo. Okay, babasa lang tayo ng mga bagong nag-comment. Nelson Valencia, nag-imbento na naman si Alvin G. Kahit ano na lang maisip, may sagot, mas mabilis ang dila kaysa sa isip. Sabi ni Zember Todias, paktay si Fernando di makalusot. Okay, magbabasa na tayo ng mga shoutout kay Jason Masayes. Uwi na mga SDA, talo eh. Yan ang sabi niya. So, sa mga nasa live, mamili kayo ng any number. Dapat walang kapareha, syempre. Dapat kayo yung nauna sa number na yan. At dapat nakashare yung sharer kayo. Ibig sabihin, nag-share kayo ng ating live ngayon. Yun, pipili kami pagkatapos ng debate na to. So, back to you, moderator. Ayun, thank you, Brother Rasha. Nga pala po doon sa mga nanonood dyan at gustong subukan o subukin ang kanilang talento sa pagkipagdebate, mangyari lamang pong kumontak kayo sa mga number. Ayun po, at dito kay Brother Rasha at sa mga admin po ng para po kayo ay makasali rin dito. Sa mga baguhan po yon, mga kapatid. Pinag-uusapan o pinagkasunduan ng dalawang panig mula sa RCC at sa Seventh-day Adventist ay ang resolbahin, biblical ba ang pag-antanda ng Catholic Church? Ayun po ang kanilang paksang pinag-uusapan sa ngayon. So ngayon, katulad po ng ating roles dito na ang unang mag-conclusion sa dalawang panig ay ang second speaker or negative side. So, Brother Alvin, kung ready ka na, 5 minutes po. Brother Rasha, paki-ready. Brother Alvin? Yes, Mr. Moderator, I'm ready. Okay, time starts now. Ulit, matatapos na lang debate, wala tong patunay si Brad Fernando, lalo na outside of the Bible, na mga history. Ni-challenge ko siya kanina, sana mayroon din siyang patunay outside of the Bible kasi Bible and references. Kasi 1863 lang sila nasulpot, wala sila talagang patunay. Pero meron ako dito, Church History by O'Brien, page 100. Tapos dito sa baba, sinabi dito, Nicephorus writes, according to Eusebius in his Church History, that he saw John the Evangelist, before he died, made the sign of the cross. Hindi mo na matutulan, Nicephorus at Eusebius Church History. Wala kasi kayong church history, puro kayo mga interpretation, walang letra po letra sa history, mga references. Laglag ka na dyan, Brad Fernando, kasi page 100, napakaliwanag dyan. The signing of the cross, the keeping of Sunday Holy, is already practiced in the earliest times, in the times of Christ and the apostles. Napakaliwanag dyan. Church history by John O'Brien, wala kang church history by Seventh-day Adventist na walang cross, wag pagkukuros, wala eh. Nagtanong ka dito, na showdown dito, nalaglag ka.
Sabi mo, saan mababasa? Sign of the cross. Itatak. Nandito. Sinagot kita. Hindi ka nga makalusot dito. Hindi ako naggagawa dito ng istorya. Puro to nagbabasa lang ako ng Biblia at saka yung mga letra po letra. Mark Tau. Tau or Tau is the last letter in the Hebrew alphabet and signifies a sign or a mark. Ito nga yung mark ni Jesus. Yung cross, Galatia 6:12, cross, pag mapapuri sa cross. Galatia 6:14, cross din, pag mapapuri sa cross. Persecuted for the cross of Christ. Wala naman iba sa context yan. Ang alintuntunin yan, ang pagkukuros, paglimbag, alintuntunin. Hindi yung pagtutuli. Umiwas sa si Brad Fernando sa pagtutuli kasi laglag na yun eh. Kaya doon pa lang, Brad Fernando, nagsabi ka ng isang statement na categorical na kabulaanan, sinungaling, ang circumcision is yun ang alituntunin, mali ka, laglag ka na sa debating to. Ako nagbabasa lang ako, Mark, set a mark, Mark. Oh, interpreters conclude that this form of the letter Tau, kasi may mga scholar naman talaga eh, Hebrew and Christian, yung Tau, which in the ancient Hebrew character, sabi ng mga translators, mga scholar, was the form of a cross. Hindi naman sinabi hindi yan cross. Meron mga scholar ka dyan, Brad Fernando, na mapatunay mo na, ano yan, Brad, kinorek yan mga biblical scholar. Anong biblical scholar sinabi? Hindi yan cross ang Tau. Kahit anong forma yan, cross talaga, nakahiga yan, naka-ekes yan, cross talaga, patindigin mo, cross na cross. Ilaglag ka na dyan In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, sa noo. Kailan natupad? Sa Katoliko, natupad ba sa 1863 ni Ellen Goldwhite? Kasi hindi nyo binasa lahat ng Biblia sa Katoliko yan, kinonsidera yan kasi sa Jerusalem, sabi ng mga Bible commentaries dito, Catholic at Protestant, hindi na record to na naganap. O kailan to naganap? Sa panahon Babylonia, may mga giyera dito. Nagkukrus sila, mga Hudyo. Ibig sabihin pala, ang krus pala na sa Hudyo na. That is a prophecy. Kaya nga, merong dapat tutupad dyan na iglesia. Yung tutupad na iglesia ng tunay. Katoliko lang, in 33 AD, Pentecostes. Kasi yung nagsasign of the cross in the name of the Father, Son, the Holy Spirit, Mateo 28:19. Yun ang pagsasign sa Ezekiel 9:4-6. Kaya nga, mga tanda ni Jesus. Bakit mga tanda ni Jesus? Kasi ang tanda ni Jesus, pangalan ng Ama. Pangalan ng Anak. Pangalan ng Espiritu Santo. Kahit nalakihan mo yan, kasi krus nga malaki nakapako si Kristo dito. Kaya yung balik, kasama na yan yung pangalan ng Espiritu Santo. Epeso 1:13, dyan lang sa unahan ng Galatia 6:14-17. Ano din, mark din ng Holy Spirit sa ating katawan. Hindi yan peklat o pilat. Tayong lahat dito walang pilat. Hindi yan concretization of Galatians 6:14-17. So kayo nag-interpret, mga Sabadista. Nahuli ka ngayon, Brad Fernando, wala ka palang alintuntunin dyan sa pagkukuros, pagmamupuri. Daldal lang pala, natin sinampalatayan mong talata. Pero sa action, hahingin kita, saan ang action yan? Saan concrete action yan na pinangbigyan mong kalagan ng krus? Kung dyan sa talatang yan specifically, nakalimbag sa katawan. Wala kang pagkukuros wala kang nakalimbag sa katawan dyan, wala kang rule dyan o alituntunin. Ibig sabihin, Brad Fernando, wala ka talaga dito, hindi ka makalusot. Tama yung sabi ng dyan, commentator, hindi pa rin nakalusot si Brad Fernando for the fourth time. I'm sorry to tell you, Brad Fernando, you are my friend, I love you. Kaya gusto nga kita na always sikatayin, Brad Fernando, bumalik ka sa Katoliko, kung may oras mo, bata ka pa naman. Kasi dito sa talakayan natin, napakaliwanag, lumabas ang Katoliko, letra po letra, alituntunin. Wala kayong alituntunin. Nakalimbag, wala kayong nakalimbag kasi wala din kayong pilat. Ang nakalimbag dyan, action word yan. Pagmamapuri sa krus si Kristo. Ano pa yung pagantanda? Antanda is another word of paglimbag. Synonymous yan. Basahin mo dyan, signing of the cross. Basahin mo dyan sa dictionary. The same lang yan paglimbag, meaning pagkintal. Alam nga naman may ballpen type, may pencil pen, ikintal talaga. Yun lang. Maraming salamat po. Maraming salamat at natapos po ang kanyang pagkukonklusyon sa 5 minuto. Ngayon, bago po si Brother Fernando Camacho, silipin ko lang ang live viewers. Ilan po ang ating live viewers, Brother Dasya? Okay. So, dadako na po tayo sa 5 minutes conclusion ng ating first speaker, Brother Fernando. Are you ready po? Yes. Okay. Yes, kapatid. Okay. Brother Dasya, 5 minutes po para sa ating kapatid Brother Fernando. Ayan, time start now. Okay po. Sa huli pong tindig ko, mga kapatid, bubuhayin ko po yung aking mga itinanong. At natanong ko nga kung mayroong sign of the cross. Pero napansin niyo po ba yung scope of limitation na aking pong binuksan kanina?
Ang tinutukoy ko lamang po rito, yung sign of the cross mula sa noo, dibdib, balikat. No, kaya nung ginamit niya ang 9:6, tiniyak natin na yun ay sa noo lamang. Ano ho? So, ibig sabihin, hindi niya nasagot yung hinihingi nating dapat niyang ipagtanggol. Kaya hindi po siya nalayo sa katwiran. Ngayon, binabanggit po rito na yung pong cross na yun ay tau. O tav. Alam niyo po mga kapatid, kaya tinatanong ko kung nakita na niya yung Hebrew, no? Yung Hebrew letter, dito po sa ginagamit na basic ng pagtuturo ng Hebrew. Yung A Simple Approach to the Old Testament Hebrew, mapapansin niyo po dyan, yung letra ng tau, hindi po yan cross. Hindi yan letra ng cross. At alam yan ng mga nag-aaral ng Hebrew. Kaya mali po yan, hindi yan tumutukoy sa sign of the cross na ganoon. Ngayon, gusto ko mapansin po ninyo, yung sinabi pa niya na ito ay prophecy. Hindi po ito prophecy. At tinanong ko nga, kung ito bang Ezekiel, kailan ito natupad? O sabi niya, natupad daw sa panahong Kristiyano. Dito na ang sabi rito, sa 9:4, libutin mo ang lungsod ng Jerusalem at lagyan mo ng tanda sa noo ang lahat ng nagdadalamhati. Kaya sa ibang version, tinanggal na yung salitang cross kasi hindi ito yung tinutukoy ng Hebrew Bible, ng Old Testament. Tuloy natin. Lagyan mo ng tanda sa noo ang lahat ng nagdadalamhati dahil sa mga kasuklam-suklam na ginawa roon. Sa iba naman ay narinig kong sinabi niya, sumunod kayo sa kanya, patayin ninyo ang taga roon, huwag kayong magtira. Ginawa ba ito sa Roman Catholic Church? Para masabi natin ito ay prophecy? Hindi po. Maliban sa mga may tanda sa noo, patayin ninyong lahat ang mga taga roon. Matanda, binata, dalaga, babae at bata. O kailan po ito nangyari? Sa panahon nila ng Old Testament, hindi sa panahon ng 33 AD pasulong. Kaya ito hindi ko makapit kay kapatid na Alvin. Yan. So dito po, sablay ang ginamit po ng talata. Ngayon, puntahan ko yung Galatia 6. Tandaan niyo po mga kapatid, hindi ko sinabi na yung pagtutuli, yun po yung pilat sa katawan ni Pablo, hindi po. Ang sinasabi natin, sa konteksto kasi, yung pong palatuntunan tungkol sa pagtutuli, sapagkat pinipilit nila na magpatuli yung mga Hudyo, pero sabi ni Apostol Pablo, hindi na mahalaga yon. Kasi ang kanyang ipinupos, yung pong mensahe ng cross ni Kristo na siyang nakalimbag sa kanya pong katawan. At ito pong nakalimbag po na ito, hindi ito yung tinutukoy niya na action na magkukross, hindi po. Kasi ito po ay isang passive voice. Kung naiintindihan natin, passive voice. Yan, hindi po yan active voice. Pag sinabing passive voice, mga kapatid, siya po yung tumatanggap, hindi siya yung nagtatatak sa kanyang sarili. Kundi siya yung tinatakan, siya po yung siya yung tumanggap ng sa pamamagitan ng sa pamamagitan po ng mga umaalipusta sa kanya, sa pagharap sa kanya sa mga hukuman. Yun ang tinutukoy dito mga kapatid, hindi yung sign of the cross. Kaya wala pong naitindig dito ang kapatid na Alvin. Then bumasa siya ng aklat, hindi ko lang tinanong naitanong kung sino yung author. But I'm sure, na hindi Adventist ang author niyan. At yung history na sinasabi niya, yan ay sariling kagagawan lamang nung mga hindi nagtuturo ng salita ng Diyos. Ngayon, gusto ko po pong mapansin ninyo mga kaibigan, mga kapatid, doon sa dito sa sinasabi niya na sinabi ko raw na yung pilat na yun yung pagtutuli. Mali po. Naglalagay lamang po siya ng mga salita sa bibig ko na hindi ko naman sinabi. At yung pag-aantanda ni Cruz, hindi po pagbibigay po ng mali siya yung sa aking sagot. Doon sumasagot ako base sa akin naintindihan sa kanya pong tanong. Over and all, mga kapatid at mga kaibigan, wala po siyang napatunayan sa akin na mayroong sign of the cross, simula sa noo, pababa sa dibdib, sa balikat, binabalik sa baba. Wala pong ganoong practice, mga kapatid. Na mababasa tayo sa Biblia, letra po letra, o maging sa diwa man lang
ng Biblia. At yung mga talata po na kanyang binitawan ay out of context. No? Mali po ang pagkaunawa. Balik-balikan niyo po mga kapatid yung Galacia. Time na po. Okay. Okay, thank you so much, Brother Fernando Camacho, sa iyong 5 minutes conclusion.